Nakikita ng pangunahing tauhan ang mukha ng mabangis na lobo na napapalibutan ng asol na aura, at maririnig ang boses ng karakter na nagsasabing hindi siya maaaring mamatay sa ganoong lugar. Nakatayo sila ng magkaharap. Ang maitim na buhok na bayani ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, may hawak na espada sa kanyang mga kamay, at nakasandal sa isang tuhod. Sumimangot siya, diretsyong tumingin sa harapan, at malakas na sumigaw ng pariralang hindi siya mamamatay. Ang isang voiceover sa backdrop ng isang gumuhong gusali ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga kaganapan sa nakalipas na kalahating siglo. Ayon sa kanya, isang malakas na lindol ang naganap na ikinagulat ng buong sangkatauhan. Ito ay humantong sa paglitaw ng mga piitan sa buong mundo. Isang bayani na may mahabang buhok at pulang baluti ang nakatayo sa harap ng isang pulutong ng mga halimaw na kahawig ng mga dambuhala at mga hayop na umuusbong mula sa isang portal. Ang voiceover sa puntong ito ay nagsasabi na ang mga halimaw na ito ay hindi naapektuhan ng anumang konbensyonal na armas at ang tanging makakalaban sa kanila ay mga taong may supernatural na lakas na kilala bilang Mastery. Ang mahabang buhok na bayani ay sumugod gamit ang isang espada sa kanyang mga kalaban, pinutol sila, at pagkatapos ay pinagsaklab ang espada. Sinasabi na ang paggamit ng kasanayan upang labanan ang mga halimaw ay nakakatulong sa mga may hawak na mag-level up at maging mas mahusay. Ang ganitong mga tao ay nagbibigay inspirasyon sa takot at paggalang at tinatawag na nagising. Ang aksyon ay gumagalaw pabalik sa modernong panahon. Ang pangunahing tauhan, na may espada sa kanyang kamay, ay nakatayo sa tapat ng isang duwende na may isang club. Siya ay sumimangot at sumugod sa kalaban, at sa sandaling ito, ang pangalan at apelyido ng karakter, Tsukasa, pati na rin ang kanyang pang-apat na antas at panggagaya sa klase ng kasanayan, ay ipinapakita sa window ng system. Sumisigaw si Tsukasa sa duwende at nag-iwan ng malalim na sugat sa dibdib ng halimaw. Lumilitaw ang isang window ng system kung saan nakasulat ang kakayahan ng bayani, at hindi niya makuha ang kakayahan ng kalaban. Si Tsukasa ay gumawa ng hindi nasisiyahang tunog at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, tumangala siya, nakita ang isang duwende na may club na umaatake sa kanya, at sumigaw ng sumpa. Binibigkas ng voiceover ng pangunahing karakter ang pangalan ng magic technique, at may lalabas na bowl ang apoy. Isang malabong kulay kahel na imahe ang lumilitaw sa harap ng mga mata ng karakter, katulad ng isang ipo-ipo, at muli siyang bumibigkas ng isang sumpa na salita. Natagpuan ni Tsukasa ang kanyang sarili na nakaupo sa lupa na nakatingin sa pulang buhok na bayani, na tinawag ang pangunahing karakter na tanga at sinabi sa kanya na huwag sayangin ang kanyang kapangyarihan sa pagsira sa isang pulutong ng mahihinang halimaw. Ang mahiwagang kidlat sa kamay ng taong pula ang buhok ay nagpapaliwanag sa kanyang mabagsik na mukha. Ang una at apelyido, Tado Kakaro, ay lilito sa window ng system, pati na rin ang kanyang ika-15 na antas at kasanayan. Lord of the Flame Tagawin. Naikuyom ni Kakero ang kanyang kamay sa isang kamao. Ang kanyang pulang sandata ay makikita, at ang voiceover ng pangunahing karakter ay narinig na inuulit ang pangalan ng pulang buhok na lalaki, sa pag-iisip na sinasabi sa kanila na si Kakaro ay itinuturing na bituin ng susunod na henerasyon ng mga nagising, at ang dahilan para dito ay nakatago sa ang kanyang kakayahan. Sa imahinasyon ni Tsukasa, lumilitaw ang isang larawan ng isang wizard na nag-conjuring ng isang asol na pentagram sa hangin at isang eskrimador na may kantab na dulo. Ang voiceover ng pangunahing karakter ay nagpapaliwanag na ang karunungan ay nagsisimulang magpakita ng sarili sa isang hiwalay na grupo ng mga tao. Sa kanilang unang pagpapakita sa mga piitan, maaari nilang baguhin ang kanilang ranggo at mga benepisyo bilang mga nagising. Ang aksyon ay bumalik sa katotohanan. Umupo si Tsukasa sa lupa at tumingin kay Todo Kakaro. Sinabi sa kanya ng taong pula ang buhok na oras na para maging kapaki-pakinabang.
Tumigil sa pagupo sa paligid na nagmumukhang hanggal at magsimulang maghanap ng mga mahiwagang bato. Ibinaba ni Tsukasa ang kanyang ulo habang nakabuka ang bibig at sumang-ayon. Ang boses ng pangunahing tauhan ay labis na nagsasaad na. Ang Kakaru ay may Flame Master skill, na itinuturing na napakalakas dahil pinapayagan nito ang may-ari na kontrolin ang apoy sa kalooban. Sinasabi sa isip ni Tsukasa na mayroon ding kasanayan na tinatawag na imitasyon. Sa sandaling ito, lumilitaw ang isang inscription sa window ng system, na nagpapakita ng mga kakayahan ng kasanayang ito. Hinahayaan ka ng imitasyon na gamitin ang kakayahan ng isang halimaw kung saan na itatag ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Minsan, sinabi ng pangunahing karakter na ang kasanayang ito ay nakakatulong sa kanya na ulitin ang mga kasanayan ng mga halimaw, ngunit ang posibilidad ng tagumpay ay napakababa. Pinulot ni Tsukasa ang kumikinang na asol na bato. Sa sandaling ito, sinasabi niya sa isip na pinipilit siya ng kanyang kakayahan na makipagsapalaran. Kapag papalapit sa halimaw na kumukuha ng bato, ang pangunahing tauhan ay tumingin dito na may galit na mukha at sinabi sa kanyang sarili na ang kanyang kakayahan ay may depekto. Pagkatapos ay dalawang lalaki ang lumapit kay Tsukasa. Ang isa ay may pekas. Ang isa ay nakaahit, parehong nakasuot ng baluti. Ang mga pangalan at apelyido, antas, at kasanayan ay makikita sa tabi ng mga ito sa mga window ng system. Inuhayoto ang tawag sa lalaking may pekas. Level 11 na siya, at ang galing niya ay Lightning Strike. Ang pangalan ng Shaven Hero ay Yoshimura Riko. Level 10 na siya, at ang husay niya ay Heroic Strength. Tinanong ni Yoshimura Riko kung gaano katagal ang planong gugulin ni Tsukasa sa paglilinis ng piitan. Mayabang na sinabi ni Inuhito na hindi man lang makalaban ang pangunahing tauhan. Ang kanyang mga kasanayan ay walang silbi, at dapat niyang isuko si Tado. Inilagay ni Kakaru ang kanyang kamay sa leeg ng nalulumbay na Tsukasa at sinabi na hindi kailangang maging bastos si Inuhayoto dahil lahat ng tao dito ay kasama. Sumandal si Kakeru sa pangunahing karakter at, sa isang pagpindot sa boses, hiniling sa kanya na sulitin ang kanyang walang kwentang kasanayan. Habang tinatawag si Tsukasa Big Brother, kinakabahan ang pangunahing tauhan. Ang kanyang voiceover ay nagsasabi na ang dahilan kung bakit siya naging isang adventurer ay upang tretuhin ang nakababatang kapatid na babae ni Kishiriga na si Mayuko. Sa imahinasyon ni Tsukasa, lumilitaw sa isip ang isang larawan ng isang kapatid na babae na may kayumangging buhok, pulang mata, at kayumangging damit. Ipinahayag ng bayani na ang kanyang kapatid na babae na lamang ang natitira kay Tsukasa. Si Mayo ay dumaranas ng sakit mula nang ipanganak. Ang karakter pagkatapos ay nagpapakita ng isang maliit na bote ng asol na elixir at sinabi na ang gamot na ito ay maaaring gamutin ang anumang sakit. Nagsimula si Tsukasa ng isang pangungusap tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng pagkakataong makuha ang elixir, ngunit naantala. Bumalik siya sa realidad sa pamamagitan ng isang dialogue kasama sina Yoshimura Riko at Ino Hayato. Tinanong ni Yoshimura Riko kung ano ang kanilang mga plano para sa araw na ito, at umaasa si Ino Hayato na hindi sila pupunta sa silid ng Master. Tumapak si Tado Kakaru sa isang bato at sinabing ang kanilang destinasyon ay ang pugad ng halimaw. Ang mga mata ng pulang buhok ay kumikinang. Ngumiti siya ng bastos at sinabi na dapat nilang kunin ang kayamanan para sa kanilang sarili. Isang malakas na apoy ang nag-aapoy sa kuweba. Si Tado Kakaru ay nakatayo sa gitna ng apoy sa isang victory pose at sumisigaw na ang mga duwende ay matitikman ang kanyang apoy. Ang window ng system. Maaari mong makita ang inskripsyon para sa pagtaas ng antas ng Todo Kakaru mula 15 hanggang 16. Ang kanyang kasanayan ay ipinahiwatig sa ibaba. Sabi ng red-haired hero na kahit pumatay lang siya ng mga duwende, pwede pa rin siyang mag-level up kung sapat na sa kanila ang mamatay. Tinitingnan ni Tsukasa ang nangyayari at tahimik na nagmura.
Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kasama at iniisip na ang tanging paraan upang mag-level up ay ang pagpatay sa mga halimaw. Ngunit hindi niya magagawang talunin ang mga ito ng mag-isa. Sa pagpapatuloy ng kanyang mga iniisip, sinabi ng bayani na kahit na sumali siya sa partido upang gawin ito, papatayin silang lahat ni Kakeru at ng iba pa, kaya hindi magkakaroon ng anumang karanasan si Tsukasa. Ang pangunahing tauhan, na may pagkabalisa at malungkot na mukha, ay nag-iisip na ang paglalakad kasama ang kanyang mga kasama ay walang kabuluhan kung ang lahat ay magpapatuloy sa ganito. Nahanap ng koponan ang mga kayamanan, kabilang ang ginto at Yoshimureriko, at isang bagong Heiato ang masayang tumatakbo patungo sa kayamanan, sumisigaw ng masasayang tunog at tumitingin sa paligid. Tumabi si Todo Kakaro at lumikha ng mahiwagang apoy. Pagkatapos ay sumabog ang dingding, at lumitaw ang isang magandang pinto na may asol na bato. Tumawa si Kakaro at sinabing nagulat siya sa secret room. Ang voiceover ni Tsukasa ay nag-uusap tungkol sa sekretong silid at ang mahalaga at makapangyarihang mga bagay na maaaring punan nito, tulad ng ginto, espada, korona, at iba pang mga alahas na nahuhulog sa background. Ang haka-haka na larawan ay nagbabago sa isang madugong silweta, at iniisip ni Tsukasa na ang mga lihim na silid ay puno ng mga bitag, at kung ang isang tao ay hindi sinasadyang mahulog sa kanila, siya ay mamamatay kaagad. Bumalik sa realidad ang pangunahing tauhan. Ang kanyang koponan ay nakatayo sa pintuan. Tinanong ni Yoshimureriko si Kakaro tungkol sa mga bitag. Para magawa ito, sinabi ni Kakaro na may kumpiyansa na mukha na hindi ito problema dahil mayroon siyang magandang ideya. Hinawakan ni Tsukasa ang asol na bato sa kanyang mga kamay at ibinaling ang kanyang ulo sa iba. Sa sandaling ito, sinampal siya ni Todo Kakaro sa pisngi, at ang pangunahing tauhan ay umuungol at sumisigaw, masakit na natitised, at bumagsak sa lupa. Humingi ng paumanhin si Kakaro kay Tsukasa, na nanginginig. Pagkatapos ay hinawakan ng pulang buhok na karakter ang pangunahing karakter sa lalamunan at sinabi sa isang nakakatakot, may nagmamay-ari na mukha na si Tsukasa ang unang mamamatay sa kanilang koponan. Ang pangunahing tauhan ay nagtatanong kung ano ang sinabi ng kanyang kasama. Nakatingin sa kanya sa loob ng pangunawa, tinanong ni Yoshimureriko si Todo Kakaro na nalilito na ang taong pulang buhok ay gagamit ng Tsukasa para mag-alis ng mga bitag. Hinawakan ni Ino Heiato ang sa kanyang mga kamay at sinabi na ang paggamit ng isang kasama bilang isang paksa ng pagsubok ay mali. Lumingon si Kakaro sa kanila. Sa kanyang balikat, may apoy sa kanyang kamay. Panunuyan niyang itinanong kung seryoso si Ino Heiato. Ang pulang buhok na bayani ay nagsabi na siya ay gumawa lamang ng paraan upang maalis ang isang walang kwentang miyembro ng koponan. Hinawakan ni na Yoshimuriko at Ino Heiato si Tsukasa at kinaladkad siya patungo sa pintuan patungo sa lihim na silid. Sinipan ni Kakaro ang pangunahing karakter sa loob at, balantuna, salamat sa kanya para sa kanyang tulong. Nakangiting paimbabaw, sinabi niyang magkikita sila kung makakaligtas si Tsukasa. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa pintong nagsasara sa kanyang harapan, nakasimangot, at nagmumura. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa kanyang mga kamay, at galit sa kanyang mga kasama. Isang bughaw puting flash ang lumiwanag sa kanyang harapan at bumubulag sa bayani. Binuksan ni Tsukasa ang kanyang mga mata at nakita ang isang malaking bulwagan na may malaking bilang ng mga arko. Nagtatanong siya, sa pagtataka, kung anong uri ng lugar ito. Ang pangunahing karakter ay tumitingin sa isang arko kung saan ang isang pares ng asol na mga mata ay nasusunog sa dilim. At tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi. Sinasabi ng voiceover na ang bawat piitan ay may ranggo at inililista ang bawat isa sa kanila, na pinangalanan ang baguhan, intermediate, advanced, heroic, at mythic, na walang nakarating. Sa sandaling ito, isang mabangis na asol na lobo ang lumabas patungo kay Tsukasa,
na sumugod sa pangunahing tauhan na may bukas na bibig at umuungal. Sa sandaling ito, isang pulang inscription ang lumiwanag sa window ng system, na nagpapahiwatig na sa harap ng bayani ay ang God-Eater na si Fenrir ng ika-80 na antas, na ang kakayahan ay hindi alam. Natarante si Tsukasa at nagtanong kung biro ba ito o kung talagang nasa mythical rank siya. Ang pangunahing tauhan ay tumayo at tumatawa ng kinakabahan, nagtatanong ng retorika kung ang mga bitag mula sa isang mas mababang ranggo na piitan ang nagdala sa kanya dito. Hinuyam ni Tsukasa ang kanyang mga kamao at sinabing tumanggi siyang mamatay. Ang bayani ay dinadala sa kanyang mga iniisip sa nakaraan. Ang kanyang kapatid na babae ay umiiyak sa dalawang kabaong, umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Bakas sa mukha niya ang sakit, at sa sandaling ito, ang voiceover ng bida ay nagsasabing si Mayon na lang ang natitira sa kanya. Bumalik si Tsukasa sa sarili, itinaas ang kanyang espada, at sumigaw na tumanggi siyang mamatay sa piitan sa pangalan ng kanyang kapatid na babae. Sa isang haltak, ang bayani ay sumugod sa lobo at tumalon sa hangin, malakas na pinagalitan ang halimaw. Isang mabangis na pag-ungol ng lobo ang narinig, na nagpapalipad kay Tsukasa na may mga sound wave. Lumipad ang bayani sa gilid, sinusubukang kunin ang isang bagay gamit ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang dagandong ng lobo ay nagiging isang asol na flash na may mga bilog na umaabot mula dito. Bumagsak si Tsukasa sa isang pader, na nabasag dahil sa impact, na dumudugo mula sa ulo ng bayani. Sa sandaling ito, isang inscription tungkol sa karunungan, katayuan, at impormasyon na hindi posibleng makuha ang kakayahan ng kalaban ay lilito sa window ng system. Umupo si Tsukasa na nakayuko at dumura ng dugo. Saglit na nagdilim ang kanyang paningin, at nagtatanong siya sa isip kung ito na nga ba ang katapusan. Gayunpaman, sa susunod na segundo nakita niya ang isang lobo na papalapit sa kanya, itinaas ang kanyang paan na may isang ligaw na dagandong. Sinabi ng bayani ang parirala na ngayon ay hindi siya mamamatay at babangon mula sa sahig. Ang imahe ng kanyang kapatid na babae ay muling lumitaw sa kanyang imahinasyon, at si Tsukasa ay humihingi ng paumanhin sa kanya dahil sa pagiging kaawa-awa. Bakas sa mukha ng pangunahing tauhan ang dugong umaagos mula sa kanyang noo. Isang hindi kilalang boses ang nag-utos kay Fenrir na umupo sa lupa. Nagtataka siyang nagmasid sa pagbagsak ng lobo sa lupa. Sa sumunod na segundo, isang boses ang tumawag kay Fenrir bilang isang mabuting bata. Pumasok ang isang babae na naka-heels at mahabang red dress. Isa siyang duwende na may puting buhok. Sinabi ng batang babae na magpapasalamat siya kay Tsukasa kung magiging malumanay siya sa lobo. Nakita ng bida ang isang magandang duwende na may nunal malapit sa kanyang mata. Tinatawag niyang mahalagang bisita si Fenrir. Hinawi ng dalaga ang kanyang buhok at binati si Tsukasa. Sinabi niya na siya ay nasa kanyang kastilyo. Itinaas ng bayani ang ulo sa babae at tinanong kung sino siya. Itinakip ng duwende ang kanyang mga kamay, nakatayo sa harap niya, at tumingin sa ibaba, nakangiti sa pagkagulat. Sinabi ng batang babae na si Tsukasa ay nasa mas mahusay na kalagayan kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit naniniwala siya na sa ganitong estado ay hindi pa rin niya maisakatuparan ang alinman sa kanyang mga plano. Huminto ang duwende at iniabot ang kanyang kamay sa mukha ng pangunahing tauhan. Nagtataka siyang tumingin sa kanya at nagtanong kung ano iyon. Ang pangunahing tauhang babae ay sumandal sa mukha ni Tsukasa at sinabi sa kanyang tainga na ito ay isang regalo mula sa kanya. Pagkatapos ay lilito ang isang malaking pink na pentagram sa ilalim ng mga ito, ang katawan ng bayani ay tinusok ng mahiwagang kapangyarihan, at ang boses ng dalaga ay humihiling kay Tsukasa na magpasalamat. Sa sandaling ito, may lalabas na mensahe sa window ng system na nagsasaad na ang nakaraang katayuan ng Mastery ay binago mula sa imitasyon tungo sa imitator.
Ang susunod na window ng system ay nagsasabi na ang bayani ay nakatanggap ng isang malaking halaga ng mana, at ang antas ay tataas kaagad. Ang voiceover ng Tsukasa ay nagtanong, sa pagtataka, kung lumipat na siya sa isang bagong antas at kung ang kanyang mga kasanayan ay umunlad. Kasabay nito, kapansin-pansin sa window ng system na ang antas ng bayani ay nagbago mula 5 hanggang 25. Isang voiceover ang nagtatanong, ano ang nangyari? Ang duwende ay tusong tumitingin sa bayani na may pulang mata at dahon, Yumoko, humihingi ng tawad. Ibinagsak ni Tsukasa ang sarili sa kanyang paanan at hiniling sa kanya na huminto at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Napangiti ng matalim ang dalaga at sinabihan siyang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para talunin ang kanyang kalaban. Hinuhulaan niya na isang araw ay gagawin ito ni Tsukasa. Pagkatapos ay sinabi niya na makakaalis siya sa mythical dungeon at tatawagan ang karakter na isang pagkabansot. Itinaas ng pangunahing tauhang babae ang kanyang daliri at nawala sa madilim na usok, na iniiwan ang pagod na karakter na nag-iisa, nakasandal sa espada. Ang lobo pagkatapos ay muling lumitaw na may isang mabangis na dagandong, at sinabi ni Tsukasa na hindi niya magagawang talunin ang halimaw na ito. Iniindayog ng lobo ang mga kuko nito at hinatak ang pangunahing tauhan, na nagtatanggol sa sarili gamit ang isang espada. Nakikita ang mga pulang sparks. May lalabas na mensahe sa window ng system na nagsasaad na ang copycat skill ay na-activate na. Ang bayani ay tumalon pabalik habang ang window ng system ay nagpapakita na ang kakayahan ng kaaway bilang ang lumalamon ng Fenrir ng Diyos ay nakuha na. Tsukasa retorika nagtanong kung paano siya dapat labanan ang lobo. Tumingin siya sa halimaw at itinaas ang kanyang espada. Biglang nagulat ang bida at napabuntong hininga. Ang isang inscription ay lilito muli sa window ng system na nagsasaad na ang Fenrir skill ay nakuha na. Tinatanong ni Tsukasa kung talagang nakuha niya ang husay ng lobo. Ang susunod na window ng system ay nagsasabi na ang katayuan ng mastery ay celestial power, at ang epekto nito ay ang katawan ng gumagamit ay nababalot ng kapangyarihan ng mga Diyos habang pinapalaki ang mga pisikal na kakayahan ng may-ari, at ang kapangyarihang ito ay tumatagal ng 1 minuto. Ang pagkuha ng isang kumpiyansa na pose, ang bayani ay sumasalamin na kung gagamitin niya ang kasanayang ito, magagawa niyang manalo. Siya ay tensyonado, iniisip na ang epekto ay tatagal lamang ng 1 minuto, kaya kailangan niyang maingat na piliin ang sandali upang gamitin ang kasanayan. Sa malalakas na paglukso, sinaktan ni Tsukasa ang mabangis na lobo. Sa sandaling ito, sa tingin niya ay napakagaan ng pakiramdam ng kanyang katawan, at ang kanyang reaksyon ay mas mabilis dahil tumaas ang antas. Ang bayani ay lumipad pabalik, dumudulas sa lupa, at binibigkas sa isip ang parirala na nagulat siyang natanggap. Fenrir's Mastery. Ang system pop-up window ay nag-uusap tungkol sa epekto ng Imitation Mastery, na isang mababang pagkakataon na makuha ang kakayahan ng kalaban. Sa kasong ito, ang nakuha ng mga kasanayan ay nawawala pagkatapos ng unang paggamit. Nakasaad din ang kondisyon na magtatag ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa kaaway. Ang bayani ay dahilan sa kanyang sarili na ang bagong copycat na kasanayan ay medyo nakakabaliw. Ang susunod na window ng system ay nagsasabi na ang copycat skill ay may epekto ng pagkakaroon ng 100% ng skill ng kalaban at hindi nawawala pagkatapos gamitin. Bilang karagdagan sa nakaraang kondisyon, kinakailangan na makipag-ugnayan sa o maranasan mismo ang kasanayan ng kalaban. Sinabi ni Tsukasa na ang pagiging kumpiyansa sa pagtanggap ng kasanayan ng ibang tao sa pamamagitan lamang ng paghawak dito ay mahusay, ngunit hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na maranasan ang kasanayan mismo. Ang lobo ay nagiging mas mabangis. Lumilitaw ang pulang aura sa paligid niya. Tinatago ni Tsukasa ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Napasigaw siya ng may hindi kilalang puwersa na dumaan sa kanyang katawan.
Ang window ng system ay nagpapakita na ang mastery ay nagbabago sa kapangyarihan ng banal na lobo, at ang epekto nito ay nililimitahan ang kadaliyang mapakilos ng may-ari. Napahawak si Tsukasa sa kanyang lalamunan, huminga ng malalim, at sinabing hindi siya makahinga. Tinatanong niya kung ano ito. Lumilitaw ang isang mensahe sa window ng system na nagsasaad na nakuha na ang kakayahan ng kalaban. Ang susunod na window ng system ay nagbibigay ng isang paglalarawan ng kasanayan. Dapat gamitin ng bayani ang presensya ng Silver Wolf para takutin ang mga kalaban. Ang epekto ay upang pabagalin ang kalaban at tumatagal ng 10 segundo, ngunit ang tagal na ito ay nag-iiba depende sa pagkakaiba sa mga antas ng mga manlalaban. Inalis ni Tsukasa ang kanyang kamay sa kanyang lalamunan at sinabi na makukuha niya ito ngayon na ang maranasan ay nangangahulugan ng pakiramdam ang kasanayan sa pagsasanay, at ito ay nagpapaiyak sa kanya. Nakikita ng bayani sa kakilakilabot kung paano nangyayari ang mga metamorphosis sa lobo, at lumilitaw ang inscripsyong Van Argand. Isang malaking madilim na kidlat ang nag-iiwan sa bayani sa isang tabi, na nag-iiwan ng malalaking madilim na pulang guhit sa halip ng lobo. Sinabi ni Tsukasa na hindi siya mabubuhay kung tatamaan siya ng ganoong kapangyarihan. Ang lobo ay sumisigaw, binuka ang kanyang bibig, at hinampas siya ng bayani ng isang espada. Nangangatuwiran si Tsukasa na kahit na may 100% na pagkakataon ng tagumpay sa pagkuha ng kasanayan, ang bayani ay mamamatay kung sinubukan niyang makinabang. Lumilitaw ang isang window ng system. Sinasabi nito na ang kanyang kakayahan ay napalitan ng makalangit na kapangyarihan. Ang epekto ay upang palakasin ang kanyang mga pisikal na kakayahan sa limitasyon, at ang tagal ay 1 minuto. Nagsisimulang isipin ng bayani na magtatagumpay siya sa kasanayang ito ngunit naantala. Sumimangot siya at sumisigaw na gagawin niya ang kanyang binalak o mamatay. Lumilitaw ang asol na aura sa paligid ng Tsukasa. Ang window ng system ay nagpapahiwatig na ang makalangit na kapangyarihan mastery ay na-activate. Isang malaking pulang alon ang tumabi sa lobo. Lumilitaw ang isang window ng system kung saan sinasabi nito na nakuha na ang Van Argand Mastery Skill. Lumabas si Tsukasa mula sa asol na ulap. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may asol na kislap. Sinasabi ng window ng system na may 60 segundo ang natitira hanggang sa matapos ang mastery. Ang bayani ay nagtaas ng espada na may asol na aura sa talam. Si Tsukasa ay bumagsak sa lupa at pagkatapos ay naghatid ng isang mabagsik na suntok, sumisigaw sa mga fray na oras na para sa pagtutuos. Napakalaking kapangyarihan ang tumama sa mukha ng lobo. Ang inskripsyon sa window ng system ay nagbabago, 50 segundo ang natitira hanggang sa matapos ang kasanayan. Ang bayani ay humahampas habang sinasabing siya ay nalulula sa kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, maaari siyang manalo. Sa isang malakas na sipa mula kay Kishireiji, itinulak ni Tsukasa ang katawan ng lobo sa lupa. Nagbabago ang mensahe sa pop-up window, at may natitira pang 30 segundo bago matapos ang pagkilos. Iniisip ng bayani na mayroon pa siyang kalahating minuto na natitira, pagkatapos ay magbibilang ng pababa ng 20 segundo. Lumilitaw ang isang asol na flash sa pagitan ng lobo at ng karakter. Sinabi ni Tsukasa na kailangan niyang talunin si Fenrir bago matapos ang aksyon. Nagkatinginan ang lobo at ang bayani, at ang karakter ay sumisigaw na tatalunan niya ang halimaw sa isang pulp gamit ang kapangyarihan ng Van Argand. Nagkabanggaan sina Wolf at Tsukasa sa huling laban. Isang malakas na alon ang dumaan sa lupa. Tumalon sa gilid ang bayani at sinabing imposibleng maabot ang Fenrir mula sa ganoong kalayuan dahil sa pagkakaiba ng mga antas. Sumigaw ang bida na, sa pagkakataong ito, diretso lang siyang sasampalin at ihahampas ang kanyang espada. Isang malaking, madilim na puwersa ang lumabas sa bibig ng lobo. Nakita ni Tsukasa ang isang kislap sa
bibig ng hayop at sumigaw sa takot na hindi gagana ang kanyang plano. Ang napakalaking kapangyarihan ng lobo ay sumabog at itinapon ang karakter. Kumunat ang noo ng bida. Pagkatapos ay isang malaking, maapoy na belo ang sumasakop sa lahat. Ang karakter ay nakatakas mula sa apoy at nahulog sa ibabaw ng lobo na may espada sa kanyang mga kamay. Sinubukan muli ng lobo na hampasin, ngunit ang karakter ay matalas na tinusok ng kanyang kapangyarihan, sumisigaw na ang halimaw ay hindi magtatagumpay. Ang hayop ay namimilipit sa takot sa dugo. Tumalon si Tsukasa sa mukha ni Fenrir at inalis sa kanya ang kanyang mga mata. Itinaas ng bayani ang kanyang espada at sinabing tatapusin niya ito ngayon, ngunit bigla siyang nag-ambala ng isang hindi pamilyar na boses na humihiling sa kanya na huminto. Bumagal si Tsukasa. May lalabas na mensahe sa window ng system na nagsasabing na-activate na ang skill ng copycat, at pagkatapos ay sinabi ng isa pang window na nakuha na ang skill. Lumitaw muli ang duwende at sinabi na ang bayani ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, at ito ay isang kasiyahang panoorin ang napakagandang pagganap. Pinalihis ng pangunahing tauhang babae ang kanyang daliri at pagkatapos ay binibigkas ang parirala na ang labanan ay malapit ng matapos at kailangan nilang uminom ng tsaa. Ang batang babae ay umakyat sa lobo, na huminahon at nahiga sa lupa. Maingat na inayos ng batang babae ang kanyang buhok at ipinapalagay na kailangan niya ito upang pumatay ng oras. Sa imahinasyon ng pangunahing tauhang babae, lumitaw ang isang larawan kung saan siya nakaupo sa isang trono sa loob ng palasyo, at ang kanyang boses ay nagsasabi na ang mga adventurer ay hindi kailanman pumupunta rito. Kahit na may makalusot, agad silang pinatay ni Fenrir. Inamin ng pangunahing tauhang babae na hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang tulad ng pangunahing karakter. Hinawakan ni Tsukasa ang nasugatan niyang balikat. Lumapit sa kanya ang batang babae at hiniling na makinig sa kanyang mga kahilingan, at muling tinanong siya ng bayani. Ipinaliwanag ng duwende na gusto niyang makilala ang labas ng mundo, habang hawak ng babae ang baba ng karakter gamit ang kanyang kamay. Sinabi ng pangunahing tauhang babae na ang labas ng mundo ay binubuo ng isang malaking bilang ng mga particle, kaya hindi niya ito malayang tuklasin, at ang pakikipagtulungan kay Tsukasa ay mahalaga sa kanya. Sumang-ayon ang pangunahing tauhan. Inalis ng duwende ang kanyang kamay sa pagkagulat, gumawa ng isang matamis na mukha, at sinabi na hindi niya inaasahan ang isang mabilis na sagot. Sa isip ng karakter, lumilitaw ang mga eksena ng isang kamakailang labanan sa isang lobo, at ang voiceover ni Tsukasa ay nagsabi na mayroon siyang presentasyon ng maraming hindi alam at hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang bagong kakilala. Gayunpaman, panloob niyang pinasasalamatan ang dalaga sa katotohanan na ang isang mahinang tulad niya ay nagawang labanan ang lobo. Iniisip ng bayani na ang pagtulong sa duwende ay magiging kapaki-pakinabang lamang. Pinunasan ni Tsukasa ang dugo sa kanyang mukha at ibinubuod ang mga salita ng pangunahing tauhang babae, na nagsasabing gusto niyang makita ang labas ng mundo. Tinanong niya kung paano siya makakarating doon, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap at nahulog sa dibdib ng dalaga. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito at sinabing naubos na ang lakas ng bida, kaya hindi niya ito sinisisi. Lumingon si Tsukasa at tinanong kung ano ang pangalan niya. Nakita niya ang magandang mukha ng duwende, na nagsasabing ang kanyang pangalan ay Loki, at nawalan ng malay. Sinabi ng voiceover ni Loki na inaasahan niyang makatrabaho siya. Ang aksyon ay lumipat sa ospital. Ang pangunahing tauhan ay nakahiga sa kanyang kama at tumitingin sa kisame. Iniisip na hindi siya pamilyar sa karakter. Isang hindi pamilyar na pangunahing tauhang babae ang nakaupo sa isang upuan sa malapit. Tinawag si Tsukasa bilang isang inaantok na ulo at napansin na sa wakas ay nagising na siya. Umupo ang bida sa kama ng ospital at tinanong kung sino siya. Iritadong bumantong hininga ang dalaga at hindi nasisiyahang sinabing nakalimutan na siya ng karakter.
Isang maliit na batang babae na kahawig ni Loki ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakangiti siya at pabirong sinabi na walang puso si Tsukasa. Tumingin ang bida sa babae at tinanong kung siya si Loki. Ang batang babae ay nakabitin ang kanyang mga binti at sinabi na maaari mong talikuran ang karangalan at tawagin lamang siya sa kanyang pangalan. Nilapitan niya ang pangunahing tauhan at sinabing sa wakas ay may pagkakataon na siyang magsaya sa labas ng mundo. Ngunit si Tsukasa ay nasa ospital sa lahat ng oras na ito, at siya ay nainas dito. Ang batang babae ay nakaupo sa baywang ng bayani at humihingi ng pagbabago, ngunit hiniling siya ng bayani na bumaba. Tinanong siya ni Tsukasa kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay. Bumantong hininga ang pangunahing tauhang babae at sinabing dinala niya ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nag-teleport sila sa unang rank na piitan. Interesado ang karakter sa kung paano siya nakarating sa ospital. Ang isang nainas na batang babae ay isinandal ang kanyang ulo sa kanyang kamay at nagtanong tungkol sa ospital, na nauunawaan na ito ang pangalan ng kasalukuyang lugar. Sa tulong ng mahika, naaakit ni Loki ang mansanas sa sandaling ito, dahilan na iniwan niya ang walang malay na katawan ni Tsukasa sa lugar kung saan sila nag-teleport. Kaya, tiyak na natagpuan ng adventurer na dumadaan ang bayani, ibig sabihin, dinala siya ng nakahanap kay Tsukasa. Nagtanong ang bida kung bakit hindi pa nag-teleport ang dalaga sa outside world. Kung magagawa niya ito, inihayag ni Loki na siya ay isang diyosa na nangangailangan ng malaking halaga ng mana upang mapanatili ang kanyang tunay na anyo. Dahil napakakaunting mana sa totoong mundo, maaari lamang siyang lumitaw sa anyo ng isang bata. Sinabi ng batang babae na sa ganitong forma, hindi siya makakapaglakbay ng malaya. Iniisip ni Tsukasa na si Loki ay dadalhin sana ng mga pulis kung siya ay gumagalaw bilang isang bata sa labas ng mundo. Hinampas ng dalaga ang noo ng bida at pinagalitan ito. Tinanong ni Tsukasa kung bakit siya tinulungan ni Loki. Ang duwende ay may hawak na mansanas na may mahika at sinabing kailangan niya ng kooperasyon, ngunit hindi niya ibinunyag ang papel ng bayani sa kanyang kapalaran. Nakangiting sabi ng dalaga na sasabihin niya ito sa iyo mamaya. Tumayo si Loki at tumalikod sa bayani, na nagtanong kung saan siya pupunta. Ipinahayag ng batang babae na siya ay may sapat na edukasyon upang hindi makagambala sa pamilya ng bayani sa ganoong oras, nagpaalam sa kanya, at pagkatapos ay mawawala na parang usok. Ang sumunod na segundo, ang kapatid ni Kishariga na si Tsukasa ay pumasok sa silid, kinausap siya, at pagkatapos ay ibinagsak ang sarili sa kanyang leeg. Sinisisi niya ang katotohanan na ang bayani ay gumugol ng 1 linggo sa isang pagkawala ng malay at sinabi kung paano ipinapalagay ng doktor na ang bayani ay hindi na madyay gising. Tinapik ni Tsukasa ang ulo ni Mayo at sinabing hindi siya naghinala na matagal na siyang nakoma. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pang-istorbo sa kanya. Hinawakan ng dalaga ang kama gamit ang kanyang mga kamay. Natutuwa siyang nagising na ang kanyang kapatid at sa totoo lang inamin niya na hindi niya ito matiis kung iiwan siya nito. Ngumiti si Tsukasa at sinabing wala siyang pupuntahan at bukod sa kanya, wala na siyang pamilya. Sumang-ayon si Mayon na may kasamang luha sa kaligayahan at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Sinabi niya na oras na para sa kanya upang pumunta at pinapayuhan ang kanyang kapatid na magpahinga, at hiniling ng bayani kay Mayon na huwag mag-over-exercise. Ang babae ay kumandat kay Tsukasa at sinabing huwag mag-alala, dahil bumuti na ang kanyang pakiramdam kamakailan. Isara. At bumantong hininga ang bida, sinabing hindi mapakali si Mayo gaya ng dati. Lumitaw si Loki mula sa usok at nagtanong kung ito ay kapatid ni Kishariga, si Tsukasa. Pumayag siya, sinabi ang pangalan ng kanyang kapatid na babae, at idinagdag na siya na lang ang natitira sa kanya. Sa imahinasyon ng bayani, lumabas ang mga larawan ng nakaraan, kung saan umuubo ng dugo si Mayo.
Ang voiceover ni Tsukasa ay nagsabi na ang kanyang kapatid na babae ay may sakit mula nang ipanganak, at walang lunas. Ito ang dahilan kung bakit siya bumaba sa mga piitan, gusto niyang makahanap ng lunas sa lahat ng sakit. Hinawakan ng bayani ang kanyang dibdib at naisip ang isang magic flask na may elixir. Humingi ng paumanhin si Tsukasa sa pagsasabi nito kay Loki. Ang sabi ng babaeng may mabagsik na tingin, kahit na ang gamot sa lahat ng sakit ay hindi makagagamot sa sakit ni Mayo. Ang bayani, sa takot, ay nagtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtalo ang batang babae na ang dahilan para sa kondisyong ito ay maaaring ang sumpa ng piitan. Ang duwende ay tumalikod sa bayani at nilinaw na ang paghahagis ng mga sumpa ay isang kasanayan. Umupo siya sa isang upuan at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita tungkol sa kung paanong hindi niya alam kung sino ang maaaring sumumpa ng ganoong sumpa, ngunit malinaw na ito ay gawa ng isang gawa-gawang nilalang na kapareho ng ranggo ni Loki. Tinanong muli ni Tsukasa na kung ito ay isang kasanayan para sa pagsira sa Diyos, ang sumpa ay hamupa. Kinumpirma ng dalaga ang kanyang sinabi. Tinawag ng bayani ang duwende sa pangalan at ipinahayag na gusto niyang harapin ang Diyos na Sampain si Maya at gumaling sa kanya. Humihingi siya ng tulong sa isang bagong kaibigan. Pinag-isipan ito ng dalaga at pumayag sa proposal ni Tsukasa dahil interesado rin siya kung sino ang sumumpa sa kapatid ng bida. Nagpapasalamat ang karakter kay Loki. Sinabi ng batang babae na kailangan niyang bumaba sa mga piitan araw-araw upang magsanay dahil kailangan ni Tsukasa ng mas maraming karanasan bago hamanin ang isang gawa-gawang piitan. Inamin ng bayani na kailangan niyang pumasok sa paaralan, ngunit hindi alam ni Loki kung ano ito. Ang boses ng karakter ay nagsasabi tungkol sa Tenjutsu Academy, kung saan nag-aaral lamang ang mga nagising na tao. Ito ay isang paaralan para sa mga magiging adventurer, at siya ay magiging isang koponan mula ngayon. Tinamaan ng dalaga ang kamao ng bayani at sumang-ayon, inamin na humanga siya sa pakikipagtulungan nito. Lumipat ang aksyon pagkaraan ng 3 araw sa organisasyon ng pamamahala ng piitan sa Japan. Sinabi ng manggagawa sa pangunahing tauhan at kay Loki na hindi niya maaaring payagan silang bumaba sa piitan ng mag-isa. Hiniling niya na isaalang-alang ang pagkakaiba sa mga antas, kasama ang pagpuna ni Tsukasa na pinaghihinalaan niya ang ganoong problema. Sinabi ng babae na kapag nagtatrabaho ng nakapag-iisa, mas ligtas na labanan ang mga halimaw na nasa mas mababang antas dahil ang mga adventurer ay magiging pantay sa mga kalaban ng parehong antas. Kung ang mga bayani ay nakatagpo ng mga halimaw na may mas mataas na antas, ang panganib ay tumataas. Nagbabala ang manggagawa na si Tsukasa ay nasa ika-4 na antas, at ang mga halimaw sa antas ng 5 ay lilito sa unang piitan. Naiintindihan niya na ang pagkakaiba sa mga antas ay maliit, ngunit ang mga patakaran ay dapat sundin. Sinabi ni Loki na ito ay bastos at nag-aalok na makitungo sa babae, ngunit hiniling ng bayani na huwag sabihin ang mga ganoong bagay. Binanggit din niya na napagkasunduan nilang huwag ipakita ang totoong card ni Tsukasa. Ang kanyang apelyido at unang pangalan ay nakasulat dito, at ang antas 25 ay ipinahiwatig din. Ang voiceover ng bayani ay nagsasabi na siya ay huling pumasok sa mga piitan na may antas na 4 at ang kasanayan sa imitasyon, at ang data na ito ay iniimbak ng Dungeon Management Organization sa Japan. Kapag nalaman nilang biglang nakakuha ng level 25 at bagong skill ang bida, magkakaroon siya ng mga problema. Tinanong ni Loki kung si Tsukasa ay masyadong mapagparaya o talagang tamad. Sinabi ni Tsukasa na ayaw niyang gumawa ng eksena at humiling na umalis. Gayunpaman, sinabi ng batang babae na masyadong maaga para umalis at ngumiti ng palihim. Iminumungkahi niya ang paggamit ng kasanayan sa paglalaro ng salita. Biglang naisip ni Tsukasa ang tungkol dito at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga kakayahan, kahit na ipinagbabawal ang mga ito dito.
Ang bayani ay muling nagtanong kung ito ay posible na bumaba sa piitan ng mag-isa, at ang isang window ng system ay lilito na nagsasaad na ang karakter ay ginamit ang kasanayan sa PAN. Sumang-ayon ang empleyado at hiningi ang card. Si Loki ay may kumpiyansa na kinukumbinsi si Tsukasa na walang makakaalam tungkol dito dahil ito ay ang kakayahan ng mga Diyos. Inamin ni Tsukasa na minamaliit niya ang dalaga at pakiramdam niya ay hindi siya nirerespeto nito. Ang aksyon ay gumagalaw sa piitan. Ang mga bayani ay lumabas sa pinto patungo sa isang mahabang koridor na may portal sa dulo. Sinasabi ng voiceover na ang gayong mga gate ay lumipat sa anumang dimensyon at pinapayagan kang malayang bisitahin ang anumang lugar. Iniskan ni Tsukasa ang card. Sinasabi ng boses ng system na matagumpay itong na-activate at nagbabala na mag-ingat kapag bumukas ang gate. Pagpasok sa portal, iniisip ng bayani na hindi mahalaga sa kanya kung aling mga piitan ang sasakupan o kung aling mga halimaw ang papatayin kung makakatulong ito na alisin ang sumpa mula sa kanyang kapatid na babae. Ipinahayag niya na handa pa siyang patayin ang Diyos. Pumasok sina Tsukasa at Loki sa portal. Ang bayani ay may kumpiyansa na gumagalaw sa daloy ng asol na mahika. Ang window ng system ay nagbabala na sila ay nasa unang palapag sa pugad ng mga goblins. Tinanong ni Loki kung ano ang eksaktong gagawin nila sa piitan. Sinabi ni Tsukasa na gusto niyang makita kung hanggang saan siya makakarating. Isang duwende na may hubog na espada ang lumabas upang salubungin ang mga bayani. Ang window ng system ay nagbabala na siya ay nasa level 5. Hinubad ni Tsukasa ang kanyang espada at sinabing oras na para simulan ang pagsubok sa tibay ng sandata sa mga halimaw. Ipinapakita ng window ng system ang pangalan at apelyido ng bayani, ang kanyang ika-25 na antas, pati na rin ang husay ng imitator. Sinugod ng bida ang duwende. Siya ay humahampas ng madali, at ang isang bukal ng dugo ay nakikita. Ang duwende ay bumagsak sa lupa kasama ang kanyang kamatayang kalansing. Hindi nasisiyahang tumingin si Loki kay Tsukasa at tinanong kung nasisiyahan ba siya dito. Sinabi niya na sa kasalukuyang anyo ng karakter, ang mga naturang kalaban ay hindi nagbibigay ng seryosong banta. Hiniling ni Tsukasa sa babae na hayaan siyang maging masaya at sumandal sa asol na kristal. Pagkakuha nito, sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na natalo niya ang isang duwende ng mag-isa. Sinabi ni Loki na natural ang pagkatalo sa mga duwende dahil nasa level 25 na ang bida. Ang mga larawan ng kanilang unang pagkikita ni Loki ay lumabas sa imahinasyon ng bayani, at ang kanyang boses ay nagsasabi na ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng antas ay ang mana na naibigay ng batang babae sa kanyang bagong lakas. Ang bida ay madaling sirain ang mga duwende na hindi niya kayang talunin noon. Nagpasalamat si Tsukasa sa babae, at masaya siyang tumugon na ang gayong tulong ay isang madaling bagay para sa kanya. Palihim niyang tinanong ang bida kung ano ang susunod. Sinabi ni Tsukasa na dapat silang magpatuloy sa pagsulong. Siya ay pumasok ng malalim sa piitan at sinabi na ang kanilang layunin ay maabot ang silid ng amo. Lumilitaw ang isang window ng system, nagbabala na ang mga bayani ay nasa ikalimang palapag sa pugad ng duwende. Bumaba si Tsukasa sa hagdan patungo sa dilim. Bumantong hininga si Loki at buong pusong inamin na naiinip siya. Tinanong ni Tsukasa kung may inaasahan siyang iba. Itinuro ng batang babae ang kanyang daliri sa pisngi ng bayani at sinabing naghihintay siya ng isang kamangha-manghang labanan na magpapakulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Lumutang siya sa himpapawid na may magic at sinabi na karamihan sa mga halimaw na nakatagpo nila ay hindi man lang kalaban at ito ay isang seryosong problema. Iginuhit ni Loki ang atensyon ni Tsukasa sa katotohanan na lumitaw ang mga pinuno ng goblin, at ang pangunahing karakter ay nakakita ng isang pulutong ng mga halimaw. Napagpasyahan ng isa sa mga bayani na dahil lumalaki ang bilang ng mga kaaway, ang silid ng may-ari ay dapat nasa malapit na lugar. Sa isang matalim na haltak,
Pinutol ni Tsukasa ang ulo ng isa sa mga goblins at ipinahayag na ang unang hakbang ay nagdudulot ng tagumpay. Pagkatapos ay pinutol niya ang buong pulutong ng mga halimaw at sinabi na kahit na may malaking bilang ng mga kalaban, madali niyang makayanan ang pormang ito. Inamin ng bayani na natatakot siyang hindi makayanan ang mga ito, ngunit naging napakadaling gawain. Sa isang ligaw na dagandong, isang bagong pulutong ng mga goblins ang sumugod sa karakter. Walang takot na hinarap ni Tsukasa ang papalapit na mga kaaway. Itinaas niya ang kanyang espada, na napapalibutan ng asol na aura, at si Loki ay nagmasid sa takot. Sinisigawan niya ito para pigilan ang bida. Isinisigaw ni Tsukasa ang pangalan ng Van Argen Mastery at naghatid ng malakas na suntok na pumutol sa ibabaw ng kuweba. Nagagalak ang bayani at nagsimulang magsalita tungkol sa pagiging simple ng misyon nang biglang tumagos sa kanya ang matinding sakit, at nahulog siya. Sigaw ni Loki na ito ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanya na huminto. Nagbabala siya na ito ang presyo ng paggamit ng mga divine technique sa mahinang katawan ng tao. Inamin ni Tsukasa na hindi pa siya nakatagpo ng ganito. Ipinaliwanag ng dalaga na huling beses na gumamit siya ng makalangit na kapangyarihan. Nilinaw ng bayani na hindi niya magagamit ang kakayahan ni Fenrir nang walang makalangit na kapangyarihan. Kinumpirma ni Loki ang kanyang mga salita at sinabi na ipinagbabawal niya ang paggamit ng makalangit na kapangyarihan at ang iba pang mga kasanayang nakuha niya mula kay Fenrir. Lumilitaw ang dalawang window ng system, na nagpapahiwatig na ang mga selyadong kasanayan ay hindi magagamit. Napakunot ang noo ni Tsukasa sa takot. Sinabi ni Loki na nilikha niya ang balakid na ito upang ang bayani ay hindi masyadong umasa sa isang makapangyarihang kakayahan dahil ang kapangyarihang ito ay kakailanganin mamaya at dapat na iligtas. Tumawa ang batang babae, at ngumiti si Tsukasa na may sugat ng ngiti at sinabing napupuot siya sa mga manloloko. Ang aksyon ay gumagalaw sa orange na gate. Sinabi ni Loki na ito ay masyadong hindi pangkaraniwang pasukan para sa isang duwende. Ang voiceover ng pangunahing tauhang babae ay nagpapaliwanag na ang hari ng goblin ay ang huling boss sa pugad ng mga goblins, at ang kanyang kakayahan sa pagpapatawag ng subordinate ay nagpapahintulot sa kanya na walang katapusang magpatawag ng mga bagong halimaw. Ang pakikipaglaban sa hari ng duwende ay isang pagsubok upang makita kung ang nagising ay may mga kinakailangang kasanayan. Sumang-ayon ang bayani, at bahagyang bumukas ang mga pintuan. Ang mga karakter ay pumasok sa silid ng trono, kung saan nakaupo ang isang duwende sa pinakadulo. Sinabi ni Loki na kumpiyansa siya para sa isang simpleng halimaw. Ang Goblin King, mataba sa balahibo, ngumisi. Inalis ni Tsukasa ang kanyang espada mula sa kaluban nito at nagtataka kung bakit hindi natatakot sa kanya ang halimaw. Bumangon ang kalaban mula sa trono, at may lalabas na system window, nagbabala na isa itong level 15 Goblin King. Ipinahayag ng bayani na hindi siya natatakot sa halimaw. Isang kadiliman ang nabuo sa ilalim ng mga paan ng kalaban, kung saan dahan-daang lumalabas ang isang pulutong ng mga duwende. Sinabi ni Tsukasa na, kumpara kay Fenrir, ang hari ng duwende ay mahina at kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Ang voiceover ay nagsasabi sa pagpaypay ng apoy ng galit at puot. Ang katawan ng haring goblin ay natatakpan ng mga mahiwagang guhitan. Ang window ng system ay nagbabala na ang mga kalaban ay nagngangalit. Ang bayani ay sumigaw kay Loki sa pagtataka, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa mula nang maimpluwensyahan niya ang mga halimaw. Napangiti si Loki at sinabing ito ang kanyang pagsubok para kay Tsukasa, na humihiling sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Napangiti ang bida at sinabing ang babae ay isang tunay na Spartan god. Isang pulutong ng mga goblins ang sumugod sa karakter, ngunit kumpiyansa siyang tumakbo sa kanila gamit ang isang espada. Pinapanood ni Loki ang laban mula sa gilid na may kalmadong mukha. Sa isip,
Siya ay nangangatuwiran na kung ang bayani ay hindi makayanan ang mga halimaw na ito nang hindi gumagamit ng makalangit na kapangyarihan, kung gayon ang kanyang kandidatura ay hindi dapat isaalang-alang. Si Tsukasa ay nakikipaglaban sa isang pulutong ng mga duwende sa pinakagitna. Hinahampas niya sila, at sila ay namamatay na humihingal. Ang bayani ay pumatay ng ilang halimaw ng sabay-sabay sa isang suntok. Gayunpaman, ikinatwiran niya na hindi siya maaaring magpatuloy na matamaan ang mga ito ng paisa-isa dahil sa galit na mga cast ng Loki. Ang Goblin King ay nagpakawala ng isang ligaw na dagandong at natatakpan ng isang lilang aura. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa kanya at dahilan na ang mga duwende ay patuloy na dumarating dahil sa kakaibang kakayahan ng halimaw. Hinampas ng hari ng Goblin ang kanyang mga nasasakupan ng purple magic. Si Tsukasa ay patuloy na lumalaban at sinabi na dahil ang hari ng Goblin ay nagkamit ng katayuang magalit, ang mga kaaway ay may parehong pag-atake. Inindayog ni Tsukasa ang kanyang mga braso at naisip na kung hindi niya matatalo ang hari ng Goblin, kakailanganin niyang lumaban sa isang malinaw na talo. Sa kasong ito, kailangan niyang aisil ang kakayahan ng halimaw upang hindi ito magdulot ng gulo. Iniabot ni Tsukasa ang kanyang kamay gamit ang naipon na blue magic at inutusan ang duwende na huwag nang gamitin ang kanyang kakayahan. May lalabas na mensahe sa window ng system na nagsasaad na ang kasanayan sa pawn ay na-activate na. Ang mga mahiwagang asol na kadena ay nagbibigkis sa katawan ng hari ng Goblin, na sumusubok na tumakas. Sa isang ligaw na dagandong, kinuyam niya ang kanyang kamay sa isang kamao, sinusubukang putulin ang mga tanikala. Sa isang matalim na paggalaw, pinalaya ng halimaw ang sarili. Sinugod niya ang pangunahing tauhan, na naliligaw, at naghatid ng malakas na suntok. Ipinagtanggol ni Tsukasa ang sarili gamit ang kanyang espada, tinitigan ng husto ang duwende. Ibinalik siya ng kalaban ng may lakas. Ang pangunahing tauhan ay nakasandal sa espada at retorikang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Loki na ito ay isang magandang ideya at na ito ay gagana kung hindi niya ibinigay ang katayuan ng Monster Rampage. Ang batang babae ay ngumiti ng palihim at balantunan na tinutugunan ang pangunahing tauhan. Tinanong niya kung ang ibig sabihin nito ay hindi maselyuhan ang husay ng haring duwende. Tumawag ang halimaw sa isang bagong pulutong ng mga duwende na may sigaw. Sinabi ni Loki na ang kalaban na si Tsukasa ay hamanin ay isang Diyos, kaya ang bayani ay dapat na makahanap ng isang paraan upang ang kalamangan ay nasa kanyang panig. Ang pangunahing karakter ay sumasalamin sa isip na ang nagpadala ng sumpa kay Maya ay ang may-ari ng mythical dungeon, tulad ni Loki. Kung ang limitasyon ng bayani sa labanan ay kung ano ito ngayon, kung gayon hinding-hindi niya mailigtas ang kanyang kapatid na babae. Muling bumangon si Tsukasa, at tinanong ni Loki kung kaya pa niyang lumaban. Ang bayani ay may kumpiyansa na kinukumpirma ang kanyang mga salita at matindi ang tingin sa kanyang mga kaaway, na binibigkas ang pariralang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Isang matalim na ipo-ipo ng asol na mahika ang humahampas sa karamihan ng mga halimaw. Sumugod si Tsukasa sa isa pang tumpok ng mga duwende at sinumbong ang hari ng Goblin na may galit na galit. Ang halimaw ay sumisigaw sa tensyon at lumikha ng isang hadlang ng purple magic. Nakangiting napansin ng bida na ginamit ng duwende ang kapangyarihan ng pagpapatawag ng mga nasasakupan. Kaya sumigaw si Tsukasa na kukunin niya ang kakayahan ng kalaban para sa kanyang sarili habang nakatayo sa isang nakakaawa na pose. Lumilitaw ang mga mensahe sa mga window ng system na nagsasaad na ang skill ng copycat ay na-activate at ang kakayahan ng target ay matagumpay na nakopya. Iniunat ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay at sumisigaw para lumabas ang mga halimaw. Ang window ng system ay nagbabala na ang pagpapatawag ng mga subordinate ay isinaaktibo. Isang malaking bilog na may maliwanag na asol na kumikislap ang nabuo sa harap ni Tsukasa,
at ngumiti siya at sinabing interesado siya sa mangyayari. Malinaw na naririnig ang dagandong ng isang tao. Ang pangunahing karakter ay mukhang nagulat nang lumitaw ang isang maliit na asol na lobo mula sa bilog. Tinanong ni Tsukasa kung seryoso ito. Masayang tumatahol ang lobo. Lumingon siya sa pangunahing tauhan at marahang hinaplos ang kanyang tuhod, tahimik na umuungol. Humagalpak ng tawa si Loki, at ang pangunahing tauhan ay hindi nasisiyahang tinawag siyang isang babae at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Awkward na tinitingnan ni Tsukasa ang lobo, yumuko sa kanya, at nagtatanong sa isip kung ito rin ba ang Fenrir na nakalaban niya sa mythical rankang dungeon. Sabi ng bida, kahit maliit ang halimaw, mapapansin niya ang pagkakahawig sa halimaw na nakalaban niya kanina. Ang lobo ay nakatayo sa tabi ni Tsukasa, pinapanood ang paparating na pulutong ng mga duwende. Ang hayop ay nagmamadali patungo sa kanyang mga kalaban na may malakas na paglukso, tumatahol habang ginagawa nito. Nagdudulot ito ng napakalaking pinsala sa mga goblins, na nagiging sanhi ng paglipad sa kanila. Nagtataka si Tsukasa habang naglalaban ang kanyang bagong alaga. Masayang ikinakaway ng lobo ang buntot nito at tumingin sa may-ari nito. Hinaplos ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo, at masayang inilabas ng halimaw ang kanyang dila at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinanong siya ni Tsukasa kung lalaban siya sa panig ng karakter. Ang batang lobo ay tumatahol at hinahaplos ang kamay ng bayani. Ang hari ng duwende ay nagpakawala ng malakas na sigaw. Sinabi ng pangunahing tauhan sa lobo na iiwan niya ang mga halimaw na ito sa kanya, at ang hayop ay umuungol ng mahabang panahon. Itinulak ng bayani at alagang hayop ang lupa sa isang matalim na pagtulak, at ang maliit na Fenrir ay tumalon sa karamihan ng mga kalaban. Sinalakay din ni Tsukasa ang mga duwende at sinabing hindi na siya nag-iisa. Ang mabangis na Goblin King ay inindayog ang kanyang club sa kalaban sa sobrang galit. Pinakawalan niya ang kanyang malakas na suntok, ngunit napigilan ito ni Tsukasa gamit ang kanyang espada. Ang bayani ay sumisigaw sa galit, nakasimangot, at sa isang matalim na haltak, tinataboy ang suntok ng mga duwende. Nakita niya ang halimaw na papalapit sa kanya at tinutukan ang kanyang mga binti. Ang kaaway ay bumagsak sa lupa na ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Isang dagandong ang pumawala sa kanyang bibig. Naging dugo ang kanyang mga mata. Isang maliit na anak ng lobo na napapalibutan ng asol na aura ang lumabas mula sa karamihan ng mga halimaw na may nakaka-relax at matagumpay na hitsura. Ang pangunahing tauhan ay huminga at tumayo sa harap ng nahulog na halimaw, itinutok ang dulo ng kanyang espada sa duwende. Iniipon niya ang kanyang lakas at sumugod sa kalaban, tinamaan siya ng direkta sa mukha. Ipinatawag niya si Fenrir, na sumugod sa halimaw mula sa itaas at tinamaan ito ng isang malakas na suntok. Muling sinugod ni Tsukasa ang duwende at nagdulot din ng pinsala mula sa itaas, itinusok ang kanyang espada sa bungo ng duwende. Habang sumisigaw na ito na ang wakas, ang halimaw ay nagpakawala ng mahabang sigaw sa matinding paghihirap. Ang alikabok mula sa labanan ay lumilinaw. Isinasaklab ng bayani ang kanyang espada. Lumilitaw si Loki sa likuran niya, kasama si Fenrir sa kanyang tabi. Ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay at sinabi na ang paggamit ng mga subordinate laban sa hari ng goblin ay isang matalinong hakbang. Ang pangunahing karakter ay may hawak na isang kristal sa kanyang mga kamay, nakangiti. Dagdag pa ng dalaga, hindi siya dapat ipagmalaki dahil lang natalo niya ang isang entry-ranked dungeon owner. Sinabi ng bida na naiintindihan niya ang sinasabi nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung paanong panimulang ranggo lamang ito, ngunit nagawa niyang i-clear ito ng mag-isa, at ngayon ay mas susubukan pa niya hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Isang araw, tinitingnan ni Tsukasa ang madilim na asol na kristal sa kanyang mga kamay at, nang nakangiti, sinabihan si Mayo na maghintay ng kaunti, at pagkatapos ay ililigtas niya siya.
Tumingin si Loki sa maliit na batang lobo at tinanong si Tsukasa kung ano ang ipapangalan niya sa kanyang alaga. Pinag-isipan ng bayani ang hayop at sinabing tatawagan niya itong Luffen. Ang mukha ng lobo ay nagniningning sa kaligayahan, at muli niyang hinimas ang mga binti ng pangunahing karakter. Sa isip, napansin ng bida na nilalaro lang niya ang pangalang Fenrir. Tinapik niya ang ulo ng lobo at sinabing oras na para tapusin at ibenta ang mga mahiwagang bato na nakuha sa labanan para makabili ng masasarap na pagkain para kay Mayo. Sinundan ng batang babae ang paalis na bayani at sinabing gusto niyang kumain ng matamis, at sinundan sila ni Luffy. Sa organisasyon ng pamamahala ng piitan sa Japan, tinanong ng isang manggagawa ang pangunahing tauhan tungkol sa paglilinis ng piitan ng mag-isa. Inilagay ng pangunahing tauhan ang mga mahiwagang bato sa harap ng babae at sinabing ito ay patunay ng kanyang tagumpay at gusto niyang palitan ng pera ang mga kristal. Ang babae, sa pagtataka, ay hiniling sa kanya na maghintay habang ipinagpapalit niya ang mga bato sa pera. Habang nasa isip niya, iniisip niya kung paano nakapasok ang bida sa piitan ng mag-isa sa antas 4. Nahihiyang napansin ni Tsukasa na ang tanong na ito ay tila nakasulat sa mukha ng manggagawa. Ang pagkakaroon ng natanggap na pera, ang pangunahing karakter ay umaabot at sinabi na oras na upang bumalik. Dumaan siya sa isang pulutong ng mga tao, at sa pamamagitan nila ay nakita niya sina Kakaru, Yoshimuriko, at Ino Hayato, pati na rin ang batang babae sa tapat nila. Lahat sila ay nakasuot ng casual na damit. Tinanong ni Kakaru ang babae kung gusto niyang sumali sa kanilang koponan at tinawag siya sa pangalang Hoshikan rin. Iniisip ni Tsukasa ang babae at sinabing siya ang unang gumising kay Hoshigan rin. Itinabi niya ang kanyang blonde na buhok, naka-braid, at seryosong tumingin sa mga lalaki. Humingi siya ng paumanhin at sinabi, na mukhang naiinip, na hindi siya interesado. Nagtataka, ang mga lalaki na tumingin sa kanya at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Tahimik na tumawa si Tsukasa at sinabing medyo bastos ang mga salita ni Hoshigan rin. Napansin ng batang babae ang bayani, si Tuto Kakaru, at ang kanyang koponan ay lumingon sa pangunahing karakter sa sorpresa. Lumingon si Tsukasa sa pagkalito at pagtataka habang sinisigaw ng mga lalaki ang kanyang pangalan. Hiniling ni Hoshigan rin sa bayani na huminto sa pag-alis niya, at binati siya ni Tsukasa. Hindi raw niya inaasahan na dito niya makikita ang dalaga. Sagot niya na inaasahan niyang makita siya. Sinabi ni Hoshikan rin na pumunta siya sa Dungeon Management Organization sa Japan para makita si Tsukasa. Ang sabi ng batang babae na may masayang tingin ay tinawag siya ng isang administrator na kilala niya at sinabing may isang nagising na nauwi mag-isa sa piitan. Dahil nasa ika-4 na antas, ironically na sinabi niya na dapat alam ni Tsukasa kung sino ang kanyang kausap at palihim na sumandal sa kanya. Ang voiceover ng bayani ay nagsasalita tungkol kay Hoshigan rin. Nag-aaral siya sa parehong klase bilang pangunahing karakter at todo Kakaru at siya ang pinakamagaling sa mga mag-aaral sa Tenjutsu Academy, isang paaralan para sa mga nagising. Salamat sa kaakit-akit na hitsura ng batang babae, nakamit niya ang pagkilala mula sa media. Ang mga komento ay nagsasabi na siya ay isang nakakagulat na recruit sa nangungunang Bloodshed Guild at isang bagong sumisikat na bituin ang gagawa ng kanyang debo sa imahinasyon ng bayani. May lumabas na larawan ni Rin Hoshikan na nagbibigay ng panayam. Sa isang interesadong tingin sa kanyang isip, sinabi ni Tsukasa na hindi siya karapat-dapat sa gayong babae. Ang aksyon ay inilipat sa katotohanan. Nagtataka si Tsukasa kung paano nalaman ni Hoshikan rin ang nangyari sa piitan. Sinabi ni Loki na malamang na sinabi sa kanya ng receptionist ang lahat. Nang matapos ang Panmastery, nagsimulang magmuni-muni ang bayani na isang pagkakamali ang makakuha ng access sa dungeon sa pamamagitan ng mastery.
Nag-aalok si Hashaigan rin na ipakita ang card sa bayani kung hindi niya maipaliwanag ang lahat sa mga salita. Ngumiti ng matalim ang dalaga at nagtanong kung may bagay ba doon na hindi maipakita ni Tsukasa sa kanya. Ang pangunahing tauhan ay napahiya at bahagyang lumihis sa gilid. Panay ang tanong ni Hashan rin kung ano ang hinihintay niya at kung may tinatago ba siya. Sinabi ni Loki na madaling pinahintulutan siya ni Tsukasa na akitin siya, kung saan nahihiyang sinisikap niyang sabihin na hindi siya posibleng akitin, ngunit nag-ambala siya at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nagtatakang tumingin sa kanya sina Poshak at Rin, na may pagkalito sa kanilang mga mata. Kinawayan ni Tsukasa ang kanyang ulo at sinabing ipapakita lang sa kanya ang card. Sinimulan niyang kunin ito mula sa kanyang bulsa nang bigla siyang hinarang ni Todo Kakaro. Lumingon sa kanya ang dalaga at ang pangunahing tauhan. Todo Kakaro ironically remarks na hindi sila nagkita sa loob ng mahabang panahon. Sina Yoshan Yururiko at Ino Hayato ay lumitaw sa likod ng lalaki. Sumimangot si Tsukasa at sinabing sabihin ang pangalan ni Kakaro. Ang taong pula ang buhok ay ngumiti ng palihim at sinabing narinig niya ang tungkol sa kanyang ligtas na pagbabalik mula sa piitan, at pagkatapos ay idinagdag na natutuwa siyang makita siyang muli. Inohayato inulit ang mga salitang dapat gawin. Sinabi ni Kakaro at Yoshimura Riko na wala silang inaasahan mula sa isang miyembro ng kanilang koponan. Nagngangalit si Tsukasa habang pinagmamasdan siya ni Hashaigan rin na may pag-iisip. Muling bumaling si Todo Kakaro sa batang babae na may kahilingang sumali sa kanilang koponan. Sinasabi niya na sila ang magiging pinakamalakas na koponan sa buong Japan. Lumingon si Hashaigan rin kay Tsukasa at hiniling na makita ang kanyang card ngayon din. Nagulat si Kakaro sa babaeng hindi pinansin. Pagkatapos ay kinakabahang inabot ng pangunahing tauhan ang Hoshaigo rin card. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga nakasulat dito. Nakita ng batang babae na ang antas 15 ay ipinahiwatig. Sinabi ng dalaga na kahit masama ang pakiramdam niya, nakikita niyang kay Tsukasa talaga ang card. Pinupuri niya ito sa paggawa nito ng mag-isa at sinabing ito ay kahanga-hangang gawin. Si Kakaro at ang kanyang koponan ay tumingin kay Tsukasa ng may pagtataka at nagtanong kung siya ay nag-alis ng piitan ng mag-isa at kung ito ay isang biro. Sinabi ni Hoshikan rin na ang pangunahing karakter ay nagtaas ng kanyang antas, kaya hindi nakakagulat na nagawa niyang talunin ang master ng piitan. Tuwang-tuwa si Tsukasa na nagawa niyang itago ang impormasyon sa peking card at ibinalik ito. Sa sandaling ito, ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nagtatanong kung siya ay nagpapasalamat sa kanya. Maingat na itinaas ni Hoshikan rin ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi na mahirap makayanan ang piitan sa mababang antas at hindi niya alam ang tungkol sa mga talento ni Tsukasa. Ang bayani ay ngumiti ng kinakabahan at mental na nagpapasalamat kay Loki para sa paggawa ng Kakaro. Mariin niyang sigaw na malakas na nagsisinungaling ang bida. Sinabi niya na hindi kakayanin ni Tsukasa ang piitan ng mag-isa dahil siya ay isang kabiguan na may mga walang kwentang kasanayan. Siya ay walang pakundangan na nagtanong sa pangunahing tauhan kung siya ay nanday at nag-aalok na sabihin ang totoo. Tinanong ni Hoshikan rin si Todo Kakaro kung seryoso siya sa pakikipag-usap sa kanila. Ngayon, sinabi niya na imposibleng mapeke ang card at iwagayway ang kanyang kamay, na itinaboy ang sorpresang gagawin. Tinanong ni Kakaro Hoshigan rin si Tsukasa na mula nang mag-isa siyang pumunta sa piitan, libre ba siya? Nag-aalok ang batang babae na lumikha ng isang grupo kasama niya at magtulungan sa piitan. Nagulat sina Tsukasa at Todo Kakaro. Sila ay nagkakaisa na nagtanong kung ang pangunahing tauhang babae ay nagbibiro na gawin. Kakaro nagtanong sa pagtataka kung bakit si Hashaigan rin ang pumili kay Tsukasa at hindi siya at hiniling sa batang babae na huwag mahulog sa mga kasinungalingan dahil ang pangunahing karakter ay walang dapat bumaba sa piitan na mag-isa upang gawin.
Sumigaw si Kakaroh na wala siyang laban kay Hoshikan rin at muling hiniling na sumali sa kanyang koponan. Sinusubukan niyang kumbansihin ang batang babae na magkasama silang makayanan ang isang intermediate rank na piitan. Matalim na tanong ni Hoshikan rin kung bakit hindi pa rin siya pinatapos ng lalaki sa pakikipag-usap. Siya ay kumbinsido na si Tsukasa ang humawak ng piitan sa kanyang sarili, at hindi siya nagtitiwala kay Kakaroh dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay palaging walang kabuluhan. Bahagyang nakasando si Hoshikan rin kay Tsukasa at sinabing may masayang mukha na hindi niya nagustuhan. Gusto ng mga tao na gawin ang Kakaroh, at ang kanyang koponan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Idinagdag ni Hoshikan rin na may seryosong mukha na alam niya ang lahat ng ginawa ni Kakaroh. Ang imahinasyon ng pangunahing tauhang babae ay kumikislap sa mga eksena mula sa piitan kung saan itinulak ng koponan si Tsukasa sa isang lihim na silid upang i-activate ang mga bitag. Hinawakan ni Todo Kakaroh ang pangunahing karakter sa kwelyo, iniinsulto siya, at tinanong kung magrereklamo siya tungkol sa lalaki sa isang tao. Iniisip ni Tsukasa na makakaisip siya ng dahilan, ngunit napakabigat nito. Pinag-iisipan niya kung ano ang dapat niyang gawin sa ganoong sitwasyon. Sinugod ni Kakaroh ang bayani gamit ang kanyang mga kamao at sumisigaw na hindi siya aalis ng ganoon lang. Tsukasa, na may bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, itinulak ang palad ng lalaki sa tagiliran at itinulak siya ng malakas. Nasa sabik si Kakaroh at gumamit ng mahika ng apoy, sumisigaw na sinusubukan ni Tsukasa na gawin siyang tanga. Sa galit, upang magawa ito, lumikha si Kakaroh ng isang ipoipo ng mahika. Hinihiling sa kanya ng pangunahing tauhan na huminto. Para magawa ito, sinabihan siya ni Kakaroh na tumahimik at sinaktan siya ng mga mahiwagang suntok. Biglang pumagitna si Hoshikan rin, tumulak palayo para gawin ang suntok ni Kakaroh. Ang pangunahing karakter at ang pulang buhok na lalaki ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Hiniling ni Hoshikan rin na gawin si Kakaroh kung naiintindihan niya ang kanyang ginagawa dahil ang kasanayan ay ipinagbabawal na gamitin sa labas ng mga piitan. Nagsimulang ipagtanggol ni Kakaroh ang kanyang sarili, na sinasabing kasalanan ni Tsukasa dahil walang kahihiyan siyang nagsisinungaling. Tinakpan ni Hoshikan rin ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabing siya ay hindi kanais-nais na nagulat. Tinanong niya kung paano nasasabi ni Kakaroh ang mga bagay na iyon nang nakataas ang ulo. Hinawakan ng babae ang kamay ni Tsukasa at inakay siya palayo, naiwan si Kakaroh at ang kanyang koponan. Nagtanong ang nagulat na bida kung saan sila pupunta. Para magawa ito, nagalit si Kakaroh at kinuyam ang kanyang mga kamao habang sinasabi ang pangalan ni Tsukasa. Si Kakaroh ay sumisigaw sa galit na si Hoshikan rin ay pag-aari niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at ang mga namamagang ugat ay kapansin-pansin sa kanyang leeg. Ang eksena ay inilipat sa piitan ng unang ranggo, ang Kabold Settlement, na inaabisuhan ng window ng system. Si Tsukasa at Hoshikan rin ay nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan, magkasalungat ang mga nilalang na nakasuot ng mga espada at mga kalasag. Ipinapaliwanag ng voiceover na ang Kobold Settlement ay isang entry-level na piitan na may inirerekomendang antas na 15. Sinundan ng bayani si Hoshikan rin dito dahil hiniling nito sa kanya, ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang gusto nitong makamit dito. Ang batang babae ay hums ng isang bagay na may isang walang malasakit na hitsura, at ang pangunahing karakter ay nagtanong sa kanya kung talagang gusto niyang labanan ang mga halimaw ng mag-isa. Sinabi ni Hoshikan rin na hindi ito problema para sa kanya at hiniling na panoorin lamang kung paano siya lumalaban. 3 kabals ang pantal sa batang babae na may mga espada at hiyawan. Tinutulak ni Rince Hoshikan ang lupa at dinurog ang mga halimaw sa mabilis at magagandang galaw. Nagulat si Tsukasa sa kanyang kakayahan. Ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nakatuon sa espada ng babae,
at tinanong ni Tsukasa ang babae kung may alam ba siya tungkol sa sandata na ito. Ang magandang espadang Hoshigun rin ay napapalibutan ng gininto ang aura. Sinubukan ni Loki na magsabi ng isang bagay tungkol sa espada ngunit naputol ito ng boses ni Hoshigun rin, na nagsabing pagkakataon na ni Tsukasa na labanan ang mga nilalang. Isang kobold ang tumatakbo papunta sa kanya. Napunta si Tsukasa sa isang posisyon sa pakikipaglaban habang hinihiling ni Hoshigun rin na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Sumulong si Tsukasa at itinaas ang kanyang espada, ngunit madaling napigilan ng kobold ang suntok, at nagulat ang bayani. Tumalon ang halimaw mula sa itaas, itinaas ang kanyang sandata. Tumalon si Tsukasa para iwasan ang espada ni Kabul. Hiniling sa kanya ni Koshiyun rin na huwag pabayaan ang kanyang pagbabantay, dahil ang mga halimaw na ito ay mas matalino kaysa sa mga goblins. Sinabi ng batang babae na mayroong dalawang paraan upang sirain ang isang kaaway gamit ang isang kalasag, at ang bayani ay dapat na masira ang kalasag ng may lakas o gumawa ng mahinang pag-atake upang makalampas. Ang pangunahing tauhan ay sumusunod sa payo at madaling pinutol ang ulo ng kobold. Napapangiti si Hoshigen rin habang iniisip na mas maganda ang ginagawa ni Tsukasa kaysa sa hinala niya at baka anyayahan talaga siya nito sa team. Pinupuri ng batang babae ang pangunahing tauhan at ipinapalakpak ang kanyang mga kamay. Nagpasalamat si Tsukasa sa kanya at sinaklab ang kanyang espada. Sinabi ni Hoshigun rin na dahil ang bida ay nagpapakita ng tagumpay, ipagkakatiwala niya sa kanya ang pinakamahalagang bagay. Hiniling niya na gawin ang pagsubok sa harap ng silid ng may-ari at pinag-uusapan ang halimaw, na tinawag siyang mini-master habang kumikislap siya sa pangunahing karakter. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa larangan ng digmaan, kung saan makikita nila ang isang kagubatan at malalaking bato na kahawig ng mga ngipin ng dragon. Lumilitaw ang isang babala sa window ng system na nagpapahintulot sa antas 15 na Kabul general na nasa harap nila. Nakikita ng mga karakter ang isang malaking hayop na parang nilalang na nakasuot ng baluti at may espada, at sa likod niya ay may isang kulutong ng mga kaaway. Sinabi ng batang babae na kinakailangan na magsimula sa pamamagitan ng pagsira sa mga kasama ng mga halimaw, at ang pangunahing karakter ay sumasang-ayon sa kanya. Hinahampas niya ang mga kobold kasama si Hoshigun rin. Biglang, ang kobold general mismo ang umindayog sa kanila, at ang mga bayani ay tumalon palayo sa sandata. Ang isang bagong pulutong ng mga kobolds ay tumutuon sa paligid ng pangunahing halimaw, at sinabi ni Tsukasa na walang saysay ang pagpatay sa kanyang mga kasama. Napansin ng dalaga ang katalinuhan ng bayani at iniisip kung ano ang gagawin ni Kakeru sa ganoong sitwasyon. Iminumungkahi ni Tsukasa na haharapin niya ang mas maliliit na kobolds at pagkatapos ay tumalon sa pangunahing nilalang. Kinumpirma ni Hoshigun rin ang kanyang mga salita at hiniling sa kanya na isagawa ang plano. Mabilis na winasak ng mga bayani ang isang pulutong ng mga kaaway gamit ang dalawang kidlat sa init ng labanan. Tinanong ni Tsukasa kung ang Hoshigun Guild ay may anumang pagtutol sa kanyang pagsalakay sa mga piitan kasama ang bida. Ang batang babae ay naghahatid ng mga nakakadurog na suntok at tumugon na ang lahat ay maayos. Plano niyang umalis sa guild. Nagtataka siyang tiningnan ng bayani, ngunit hiniling siya ni Hoshigun rin na umalis. Matapos makipag-usap ng ilang sandali pagkatapos ng labanan, sumugod siya patungo sa general ng Kabul at tinamaan ang kalasag. Sa likod niya ay ang pigire ng bida, nagmamadaling umatake. Mabilis niyang tinamaan ang tiyan ng kalaban, nagdulot ng sugat, at umungol ang halimaw. Tinawag ni Tsukasa ang kanyang katulong, at hiniling niyang ipagpatuloy ang pag-atake, na sinasabing tatapusin niya ang halimaw. Isang bagong pulutong ng mga kobolds ang tumalon mula sa itaas, na nagpo-protekta sa general ng Kabul. Ang mga karakter ay tumalon palayo sa kanila at tumingin sa bagong pulutong ng mga nilalang.
Nagalit ang dalaga at pinadyak ang kanyang mga paa, sinabing malapit na sila. Siya ay sumisigaw, galit na hindi sapat ang pakikipagtulungan sa todo Kakarow. Lumingon si Tsukasa sa kanya na nagtatanong. Naiinis si Hashaigan rin at pinalo ang mga kobolds. Inulit ang mga salita ng taong pula ang buhok tungkol sa pagsali sa koponan at paglabas ng kanyang galit sa mga halimaw. Ang batang babae, habang nakikipaglaban, ay sumisigaw na hindi na siya sasali sa pangkat ni Kakarow at mas gugustuhin niyang lumaban ng mag-isa. Namumuo ang aura ng galit sa paligid ng dalaga. Ang nalilitong bida ay nagtanong kung talagang gusto ni Hashaigan rin na umalis sa kanyang guild. Sa pag-iisip, ikinatuwiran niya na hindi na lang basta-basta aalis ang dalaga sa pinakamalaking Bloodshed Guild. Kinumpirma ni Hoshigan rin ang kanyang intensyon, at gulat na tumingin si Tsukasa sa kanya. Sumimangot ang dalaga at sinabing, sa kabila ng mga kalamangan, mas maraming abala. Halimbawa, naiipon ang stress. Inamin niya na ang pag-iisip tungkol sa guild ay nagagalit sa kanya at nakikipaglaban siya sa mga halimaw upang alisin ito. Itinaas ng batang babae ang kanyang kamay at ipinapahiwatig na ang kanyang kakayahan ay nakasalalay sa isang malawak na hanay ng mga pag-atake. Ito ay bahagyang hangina laban sa mga individual na kalaban. Si Hoshigan rin, na napapalibutan ng isang ipoipo ng gininto ang liwanag, ay humihiling sa mga bituin na marinig siya at ang pagbuhos ng ulan. Isang malaking kumpol ng mga gininto ang kislap sa kalangitan ang nahuhulog sa pulutong ng mga halimaw, at ang spell na Tir non Nog ay ginawa, na sa Irish folklore ay isang mythical realm, another worldly paradise. Pinoprotektahan ng pangunahing karakter ang kanyang sarili mula sa shockwave at nauunawaan kung ano ang lakas ng pinakamahusay na mga adventurer sa kanyang isip. Nangangatuwiran siya na kahit na minsan ay nagiging mahina ang babae, hindi kapani-pani walang malakas pa rin ito. Nagbabago ang larangan ng digmaan. Ang mga mahahalagang asol na bato na nakuha sa labanan ay nakakalat sa lupa, at si Hoshigan rin ay umuunat sa isang nakaka-relax na paraan. Sinabi niya na para siyang isinilang na muli at ang huling amon na lang ang natitira. At ngayon kailangan niyang magpahinga. Nang sandali, umupo sina Hoshigan rin at Tsukasa sa isang bato at nagpahinga. Inabutan ng batang babae ang karakter ng isang bote ng tubig at nagtanong kung narinig na ba niya ang dakilang bayani. Tinanong ni Tsukasa kung siya ang unang adventurer na nag-clear ng isang heroic rank na piitan sa Japan. Nag-iisip siya ng isang pangalan, at iminumungkahi ni Hoshigan rin na ang pangalan ng bayaning iyon ay Machine Aga Dejiro, ngunit ito ang kanyang lumang pangalan. Idinagdag niya na pagkatapos ng kanyang kasal, nagsimula siyang tawaging Hoshigan at binigyan ang batang babae ng isang tebak. Gayunpaman, sinabi rin ng kanyang lolo kay Hoshigan rin ang iba't ibang mga kwento tungkol sa mga mapanganib na paglalakbay na ginawa ni Hoshikan kasama ang kanyang mga kasama. Sa imahinasyon ng pangunahing tauhang babae, lumilitaw ang mga larawan ng 5 adventurer. Sinabi ng batang babae na ginalugad nila ang mga uncharted na lupain na hindi limitado ng sinuman o anumang bagay, at idinagdag niya na gusto rin niyang maranasan ang Hashaigan na ito. Panaginip na itinaas ni rin ang kanyang ulo patungo sa kanya, at tiningnan siya ni Tsukasa ng may inspirasyon. Sinabi ni Hoshigan rin na ang pagnanais na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang lumikha ng sarili niyang guild sa malapit na hinaharap. Tinitingnan ng batang babae ang pangunahing tauhan at hinihiling sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan pagdating ng panahon. Kaya nahihiya si Tsukasa at pumayag kung hindi iniisip ng pangunahing tauhang babae ang kanyang presensya sa koponan. Bumangon ang dalaga at sinabing tapos na ang oras para sa pakikipag-usap at oras na para magpatuloy sa lungga ng may-ari. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang piitan malapit sa tarangkahan at sinabing nakarating na sila sa wakas. Gayunpaman, hiniling ni Tsukasa na maghintay. Habang may nakatayo sa gate,
Nakita nila si Todo Kakero at ang kanyang team na nakasuot ng armor. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na hinihintay niyang magsulat si Hoshikan. Hinarap niya si Tsukasa na may mapagmataas na ekspresyon at iniinsulto, tinawag siyang walang talento. Ang pangunahing tauhan ay tumingin kay Todo Kakero na may galit at paghamak. Ang kabalintunaang sinabi ni Hoshikan rin ay nagkataon lamang na magkita na gawin ang Kakero sa parehong piitan. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang koponan dito. Sa pagmamalaki, iniulat ng lalaki na narito sila upang tulungan ang isang hindi mapapalitang kasama. Sa kanyang isip, napansin ni Tsukasa na nagsasalita si Kakero ng walang kaparerikan. Maingat na inulit ni Hoshikan rin ang mga salita ng taong pula ang buhok na may ngiti. Muling sinabi ni Kakero na narito sila upang iligtas ang kanilang walang ingat na kaibigan at sinabi na hiniram niya ang kagamitan ng kanyang ama. Tinanong ni Hoshikan rin kung sasalakayin ba nila ang amo mamaya, dahil iyon ang kanilang pangunahing prioridad. Sinasabi ng voiceover na mayroong isang hindi opisyal na karapatan ayon sa kung saan ang adventurer na unang nakarating sa halimaw ay may karapatang labanan ang boss. Upang gawin ang Kakero na may galit na hitsura ay nagsasabi na ipapakita niya ang tunay na intensyon, at ang mga karakter ay makikita para sa kanilang sarili, at inutusan niya silang manood lamang. Sinabi ni Hoshikan rin na walang ibang gagawin sa sitwasyong ito. Tingnan lamang kung paano sila nakayanan. Pumayag si Tsukasa at sinabing lalaban sila ng amo sa susunod. Lumipat ang aksyon sa isang madilim na silid. Nakaupo si Loki sa harap ng TV. Pinagmamasdan niya ang pag-uugali ni Todo, Kakero, at ng kanyang koponan sa ngalan ni Tsukasa. Ang kanyang mukha ay napalitan ng galit, at ang batang babae ay sumigaw na si Kakero at ang kanyang mga kasama ay hindi maglalakas loob na patayin ang halimaw sa sandaling ito. Ang window ng system ay nagbabala na sa harap nila ay isang level 20 Kobold King. Ang nilalang ay kahawig ng isang malaking lobo na nakasuot ng baluti. Ang voiceover ay nagsasabi na ang halimaw na ito ay ang boss ng Kobold Settlement at may husay na magpatawag ng mga nasasakupan tulad ng duwende. Lumilitaw ang isang pulutong ng mga tagapaglingkod sa tabi ng halimaw, at isang espadang kulog ang lumitaw sa kamay ng amo. Sinimulan ni Todo Kakero at ng kanyang koponan ang labanan. Gumagamit sila ng mahika at tinamaan ng mga espada ang mga kabwald. Ang voiceover ay nagsasabi na si Kakero at ang kanyang mga kasama ay malakas at kayang patayin ang amo. Ang isang flash ng apoy ay nasugatan ang pangunahing kobold. Lumingon si Kakero kina Hoshikan, Rin, at Tsukasa sa background ng pagsabog at binibigkas ang mga salitang iyon ang kanyang kapangyarihan. Ang voiceover ni Loki ay nagsasabi sa hari ng Kabul na maging isang baliw na malupit na si Ceres sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa kung ano ang nangyayari nang may pagtataka habang naririnig niya ang boses ng babae, at para magawa iyon, nagtanong si Kakero na may mapagmataas na tingin, ano ang nangyari. Ang Kobold King ay nagngangalit, at may lalabas na system window, na nagbabala na ang halimaw ay nasa level 20 na ngayon at na ito ay nagkaroon ng pagkabaliw. Nagpaulan si Kakero ng mga bowl ang apoy sa papalapit na nilalang, ngunit hindi ito nakakatulong. Ang halimaw ay nag-iipon ng pulang aura sa paligid at tumama sa Tido. Kakero ang lumilipad sa pader. Tinanong ni Hoshikan rin, sa takot, kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing karakter ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang ginagawa ni Loki. Tumugon ang pangunahing tauhang babae na may boses sa kanyang ulo na pinarurusahan niya ang mga humahadlang kay Tsukasa. Nakahiga si Kakero sa lupa at nanginginig ng lumitaw ang anino ng isang halimaw sa kanyang harapan. Itinaas ng Kobold King ang kanyang espada at naghanda upang hampasin si Tado. Walang magawa si Kakero na humiling sa kanya na umalis. Ang halimaw ay tumama gamit ang isang espada,
Ngunit si Hoshijin rin ay nagmamadaling protektahan ang kanyang kasama habang sumisigaw na ang kobold ay may napakalaking lakas. Kitang-kita ang mga kislap ng nagpupumiglas na mga espada. Tinanong ni Hashaigan rin kung okay lang ang lahat. Sinasabi ng panloob na boses ni Loki na mukhang masama ang sitwasyon. Sinugod ni Sukaso ang halimaw at tinamaan ito ng malakas sa mukha. Hiniling ng bayani kina Hasigat rin na kunin si Kakaro at umalis dahil mapanganib ito. Sabi na kaya niya ang sarili niya. Sigaw ni Kakaro na hindi kakayanin ni Tsukasa. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay nagpapalabas ng sound wave na may dagandong. Inalis ni Hashaigan rin ang sugatang lalaki kasama ang kanyang koponan at sinabing nagtitiwala siya sa pangunahing karakter ngunit hiniling sa kanya na huwag lumampas ang luto at huwag gumawa ng anumang katangahan. Ipinatawag ni Tsukasa si Ruff, at lumilitaw ang wolf cub na napapalibutan ng asol na aura. Nagtatakang nagtanong si Todo Kakaro kung ano ito, at hinangaan ni Hoshigan rin ang pangunahing tauhan at tinawag niyang cute ang alagang hayop. Ang anak ng lobo ay sumugod sa umuungal na halimaw. Tumakbo si Tsukasa sa likuran niya, at ipinagkatiwala niya ang kobold kay Rufa. Tumahol ang lobo at sumang-ayon. Nagkasagupaan sina Tsukasa at ang hari ng kobolds. Tinutulak ng halimaw ang karakter palayo. Siya ay dumudulas sa lupa, tumulak, at naghatid ng isang malakas na suntok sa kobold. Nagspray ng dugo ang kalaban, na ikinagalit niya. Nagtataka si Tsukasa kung nagtagumpay ba siya sa paggaya sa Thunder Sword. Ang isang window ng system ay lilito, na nagpapahiwatig na ang pagkopya ng kasanayan sa Thunder Sword ay matagumpay na nakumpleto. Ang isa pang window ng system ay nagsasabi na mayroong isang epekto na nagiging sanhi ng kidlat na bomb alot sa sandata. Sinasabi ng pangunahing tauhan na dapat itong makatulong. Nababalot ng pulang discharge ang kanyang katawan habang nagtatakang pinagmamasdan siya ng kanyang mga kasama. Ipinatawag ni Tsukasa si Ruff, na gumawa ng malakas na suntok sa kaaway, ngunit nagpatawag siya ng bagong pulutong ng mga tagapaglingkod. Sabi ng pangunahing tauhan, kulang pa ang lakas. Itinaas niya ang kamay niya. Ang asol na kidlat ay nagmula sa espada, at sinabi niya ang isang parirala tungkol sa paggawa ng kulog ng kidlat. Ang window ng system ay nagbabala na ang Thunder Sword skill ay na-activate na. Ang voiceover ng bayani ay nagsasabi na, bilang karagdagan sa pagpapahusay ng mga armas, ang mastery ay may isa pang epekto. Sinasabi ng window ng system na ang kidlat ay maaaring gamitin para sa mga saklaw na pag-atake upang masindak ang kalaban. Dinurog ni Tsukasa ang kidlat sa halimaw. Ang bayani ay nagmamadaling pumunta sa kobold at isinaksak ang espada sa kanyang dibdib, sinabing ganito niya tatapusin ang halimaw. Kumalat ang asol na kidlat sa katawan ng hari ng Kabul, na sinisira siya. Nagulat si Rin sa nangyayari. Ang pangunahing karakter ay nagtatapos sa isang asol na hiyas sa kanyang mga kamay. Gulat na nakatingin sa kanya ang dalaga at pinupuri siya sa kanyang ginawa, iniisip kung sino talaga siya. Lumipat ang aksyon sa silid ni Tsukasa. Kumakain ng mansana si Loki at, na may kontentong mukha, nagtanong kung pupunta ba talaga ang bida sa akademya. Dahil mas maganda kung lilisanin niya ang piitan. Isinuot ni Tsukasa ang kanyang jacket at sinabi na ito ang dahilan kung bakit siya papasok sa paaralan, para mas matuto pa siya tungkol sa mga piitan at baka matuto siyang magpagaling. Si Mayo Loki, na may naiinip na hitsura, ay nagsabi na sapat na para sa kanya na pumunta sa mga piitan upang maging mas malakas, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon dahil maraming mga kagiliw-giliw na bagay din ang nangyayari sa akademya. Tinanong siya ni Tsukasa kung babalik siya, at sinabi ng batang babae na tiyak na gagawin niya ito. Ang aksyon ay lumipat sa Tenjetsu Academy sa 2 klase, at nang pumasok si Tsukasa sa opisina, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kaklase na nagbubulungan tungkol sa kanya.
Ang mga lalaki ay nag-uusap sa kanilang sarili kung ang pangunahing karakter ay dapat na ituring na patay at kung gaano katagal si Tsukasa ay magiging isang pakikipagsapalaran kung siya ay muntik ng mapatalsik. Ang pangunahing tauhan sa pag-iisip ay nagsasaad na marami na ang nagtuturing na patay na siya at ang dahilan nito ay ang pagpasok ni Kakeru Rin sa silid-aralan at lumapit sa mesa ng pangunahing tauhan. Binati niya ito at nagpasalamat sa kahapon. Sinabi ni Tsukasa na ito ay isang mahalagang karanasan. Idineklara ng pangunahing tauhang babae na sa susunod na pagkakataon ay dapat silang bumisita sa isang intermediate level na piitan na tinatawag na tirahan ng mga patay dahil ito ay kung paano matutunan ng bayani ang lahat ng kanyang lakas sa pag-iisip. Sinabi ni Tsukasa na maaaring maghinala si Rin at hindi niya dapat hayagang gamitin ang kanyang kakayahan sa harap ng babae. Nagtataka ang mga kaklase ng bayani kung bakit nakikipag-hangout si Rin sa mga nahuhuling estudyante. Tinanong ng batang babae ang bayani kung mayroon siyang libreng oras pagkatapos ng klase. Sa sandaling ito, pumasok si Todo Kakaro sa opisina. Kumunat ang noo niya at tumungo sa pangunahing tauhan. Tinatanong niya kung bakit nandito si Rin. Hindi sinasang-ayunan ng batang babae na ang paggawa ng Kakaro ay hindi katulad ng pakikipag-usap ng ganyan kay Tetsukasa. May kumikislap na galit sa pagitan ng mga bayani. Ang pangunahing tauhan sa pag-iisip ay nangangatwiran na ang sitwasyong ito ng salungatan ay hindi umaangat sa isang labanan. Para magawa ito, hinahamon ni Kakaro ang pangunahing tauhan sa isang labanan at sinabing ibubunyag niya ang buong katotohanan tungkol sa kanya sa labanang ito. Sa loob-loob na tanong ni Tsukasa kung bakit ito nangyayari, at sa sandaling ito, si Loki, na nanunood ng lahat, ay tumatawa. Tinanong ni Tado Kakaro kung nakuha ni Tsukasa ang piitan ng mag-isa at hindi nakatakas. Gustong tumutol ni Tsukasa, ngunit ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nag-uutos sa kanya na tanggapin ang hamon. Tsukasa mentally disagree with her dahil ayaw na niyang mag-stand out pa. Mapaglarong sinabi ni Loki na gusto lang niyang pumatay ng oras, kaya kailangan niyang lumaban, at idinagdag niya na hindi lamang si Todo Kakaro ang dapat lumaban, kundi pati na rin ang kanyang buong koponan. Napansin niya na nakaharang si Kakaro noong huling beses sa piitan, kaya kailangan niyang ipakita kung sino ang namamahala. Iniisip ng pangunahing karakter na ang pag-uulit ng ganitong sitwasyon ay magiging hindi patas at kaaya-aya, at mas mahusay na linawin kaagad ang lahat. Tumayo ang karakter at ipinahayag na handa siyang lumaban. Napatingin sa kanya si Rin na nagtataka. Nanawagan si Tsukasa sa buong koponan ni Kakaro na lumaban at binalaan siya na huwag magreklamo pagkatapos matalo. Lumalabas ang sakit sa noo ni Kakaro. Siya ay nagagalit at sumisigaw tungkol sa kung paano ang pangunahing tauhan ay naglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Loki na walang kawili-wili sa isang ordinaryong labanan at ito ay nagkakahalaga ng pagdaragdag ng mga detalye. Sumang-ayon si Tsukasa, pinag-isipan ito, at nagpas siyang ipahayag na kung manalo siya, kakailang ganing magbitiw si Kakaro sa Rin Guild at aprubahan ang paglikha ng bagong organisasyon ng pamamahala ng piitan sa Japan. Idinagdag ng bayani na ang ama ni Kakaro ang direktor, kaya walang komplikado tungkol dito. Sinabi rin ni Tsukasa na ang paggawa ng Kakaro ay hindi dapat makagambala sa mga mithiin ni Hasig at Rinjay. Naguguluhang nakatingin ang dalaga sa karakter. Sa sorpresa, sumigaw si Todo Kakaro na ang bayani ay ganap na mayabang at galit na idineklara na papatayin niya siya. Ang aksyon ay lumipat sa lugar ng pagsasanay ng paaralan. Ang mga bayani ay nakatayo sa tapat ng bawat isa na may mga espada sa kanilang mga kamay. Inanunsyo ni Tsukasa ang mga kondisyon at sinabi na ang unang mahulog ay matatalo. Sumang-ayon si Tado Kakaro at may kumpiyansa na idineklara na matatalo pa rin ang pangunahing karakter.
Itinaas ni Tsukasa ang kanyang espada habang umaakyat ang usok sa paligid niya. Inatake siya ni Tado Kakaro gamit ang Fire Sphere. Iniiwasan ng pangunahing tauhan ang suntok sa kabilang panig. Tumalon si Yoshimura Rico sa kanya, ngunit tumalon si Tsukasa, at tumama ang espada ng kaaway sa lupa, nahati ito. Sinubukan ni Rico Yoshimura na maghagis ng isang sipa, sumisigaw na ang bayani ay hindi makakaiwas, ngunit hinaranggan ni Tsukasa ang pinsala sa kanyang mga kamay. Si Inuhito ay sumigaw ng isang kalunos-lunos na parirala at nagdirekta ng isang lilang patong ng mahika sa bayani. Pinaalis ni Tsukasa ang suntok gamit ang kanyang espada. Muling sinugod ni Kakaro ang karakter sa mga salitang hindi siya mag-iiwan ng kahit abo sa kanya. Ang pulang buhok na lalaki ay lumilikha ng isang firestorm. Sigaw ni Hashaigan rin sa pangunahing tauhan na mag-ingat. Sinabi ni Kakaro na ang natatalo ay palaging natatalo at pagsisisihan ni Tsukasa ang laban na ito sa kanyang susunod na buhay. Nakangiti niyang pinapanood ang labanan. Si Tsukasa ay lumabas na hindi nasaktan mula sa apoy at sinabi na hindi siya patay. Ang window ng system ay nag-uulat na ang copycat mastery ay na-activate na. Ang mga sumusunod na window ng system ay nagpapahiwatig na ang heroic strength skill ay na-activate din at na ang lightning strike power ay nakupya. Si Loki, na may masayang mukha, ay nagsabi na ito ay isang nabigong pagtatangka na gamitin ang apoy. Sinabi ni Tsukasa na kung hindi dahil sa pagkakaiba ng mga antas, siya ay namatay. Hinihikayat siya ni Loki at sinabihan siyang huwag manggahas na mamatay. Tumayo si Tsukasa at naalala niya na ang babae ay maaaring hindi gumawa ng mapagpanggap na talumpati. Bumaling ang pangunahing tauhan kay Kakaro upang mabilis silang matapos. Tinawag ng lalaki si Tsukasa na isang talunan at hinalikan si Isuragi. Inihagis niya ang kanyang kamay sa harap at sinabihan ang pangunahing tauhan na huwag maging mayabang. Lumilipad ang mga flame ball patungo sa pangunahing karakter, ngunit pinutol niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Nagsisigawan ang mga manunood sa pagtataka na maaaring hindi talo si Tsukasa kung tutuusin. Napangiti si Hashaigan rin at naisip na walang nakakagulat. Hindi siya nagdududa sa lakas ni Tsukasa. Ang bayani ay sumulong at hiniling na gawin ang Kakaro kung ito lang ang kaya niya. Nagalit si Tado Kakaro at nagpahayag na papatayin niya ang kanyang kalaban. Napansin ng pangunahing tauhan na ang lalaki ay may kakayahan lamang sa mga salita at kilos. Sinasalungat ni Kakaro ang pariralang si Tsukasa ay masyadong kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Matapos talunin si Yoshimura Rico, sinabi ng bayani na huwag magsalita ng walang kaparirikan at bumangon. Sinugod siya ni Inuhiyato. Sinisigaw niya. Ang katagang talo si Tsukasa. Ang paglampas sa lilang stream ng mahika ni Inuhiyato, naabot ng pangunahing tauhan ang kaaway at hinawakan siya, na sinasabi na maaalala niya ang lahat ng ito. Ang isang mensahe ay lilito sa system kapag nagsasaad na ang kasanayan sa pagtama ng kidlat ay na-activate at ang Inuhiyato ay nataman ng isang paglabas ng kuryente. Ang natalong kalaban ay nananatiling nakahandusay sa lupa. Lumipat ang bayani patungo kay Todo Kakaro at sinabing naiwan siyang mag-isa para gawin iyon. Iniisip ni Kakaro na nagawa ni Tsukasa na kopyahin ang isang bagong kasanayan ni Hayato sa pamamagitan ng imitasyon, ngunit ang gayong pag-atake ay hindi mapagkakatiwalaan at isang beses na paggamit. Napagpasyahan niya na si Tsukasa ay maswerte. Ipinaalala ni Tado Kakaro ang pangunahing karakter ng pagkakaiba ng kasanayan na may isang ngiting. Natatawa si Loki dahil kumbinsido ang pulang buhok na kaya niyang manalo. Sinabi ni Tsukasa na nais niyang itago ang katotohanan na ang kanyang kakayahan ay bumuti at, hindi tulad ng isang copycat, ang isang kinopya na kasanayan ay isang beses lamang gumagana. Dahil dito, hindi na magagamit muli ng pangunahing tauhan ang kasanayan.
Ang pangunahing karakter ay nagsimulang mag-isip na dahil sa saloobin ni Todo Kakaro sa kanya sa nakaraan, dapat niyang sirain ang kanyang buong koponan. Kumpiyansa na sinabi ni Kakaro sa bayani na huwag ipagmalaki ang tagumpay laban sa kanyang mga kasama. Napansin ni Tsukasa na nagsasalita lang ulit ang pulang buhok at dapat na lang siyang sumuko kung natatakot siyang gawin iyon. Ngumisi si Kakero at sinabing maluwag ang dila ng pangunahing tauhan, ngunit aayusin niya ito. Para magawa ito, naghagi si Kakero ng mga sword strike, na hinaranggan ni Tsukasa. Nagtataka ang pangunahing tauhan sa marahas na galaw ni Todo Kakaro. Nagagawa niyang itaboy ang isang malaking stream ng apoy. Si Hoshigun rin ay tumitingin sa nangyayari ng may takot at sumisigaw. Dahil sa takot na gawin ito ng pangunahing tauhan, nagagalak si Kakero, ngunit nawala ang usok at lumabas si Tsukasa. Napansin niya na ang kalaban ay gumawa ng parehong hakbang noong nakaraan, at hindi ito nakatulong. Siya ay gumagawa ng mapang-uyam na pangungusap na ito ay nagkakahalaga ng pag-aaral na gawin. Tinitingnan ni Kakero ang pangunahing karakter sa pagkataranta, ngunit sinabi niya na hindi nakuha ng kaaway. Ang pulang buhok na lalaki ay nagpoprotesta na siya ay nagpuntirya ng point blank at na imposibleng makaiwas. Sinabi ni Tsukasa na ang mga apoy na nilikha ay hindi pag-aari ni Todo Kakero, ngunit ang kakayahan ng pangunahing tauhan na gawin ito. Si Kakero ay natakot at sinabi na ang pangunahing tauhan ay kinopya ang kanyang mga kasanayan at hindi naiintindihan ang sitwasyon. Dahil hindi pa nakagawa ng ganito si Tsukasa, ipinahayag ng pangunahing tauhan na oras na para tapusin ito. Tumatakbo siya, nilalabanan ang lahat ng mga bowl ang apoy na lumilipad sa kanya. Ang bayani ay umindayog sa Todo Kakaro. Sinubukan ng kalaban na lumaban, ngunit napunta si Tsukasa sa likod ng lalaki. Isang malakas na suntok ang ibinato niya, ngunit para magawa iyon, napaatras si Kakero sa galit. Isang matalas na boses ang nag-utos sa lalaki na huwag gumalaw. Nakatayo si Kakero na paralisado ng puwersa, nababalot ng apoy. Ang kalaban ay lumalapit sa kaaway, na napansin ang apoy sa katakutan sa isip. Tinanong ni Kakaro kung kinopya muli ni Tsukasa ang pamamaraan ni Kasaragi. Hinihiling niya sa pangunahing tauhan na huminto. Sinabihan siya ni Tsukasa na huminahon, dahil hindi niya ito matatalo hanggang mamatay. Sa isang pagklik, ang kalaban ay nag-aapoy sa paligid upang gawin ang Kakaro. Hinawakan niya ang lupa, at matagumpay na ipinahayag ni Tsukasa na siya ay nanalo. Hindi makapaniwala si Todo Kakaro na natalo siya sa isang talunan. Ang boses ng pangunahing tauhan ay nag-uutos sa lalaki na tuparin ang kanyang pangako. Para magawa iyon, bumagsak si Kakero sa lupa. Ang aksyon ay ipinagpaliban ng ilang araw pagkatapos ng labanan. Sinasabi ng voiceover na, sa utos ni Todo, ang ama ni Kakaro, si Hoshigun rin ay mahinahong nakaalis sa Bloodshed Guild. Si Hoshigun rin at ang pangunahing karakter ay lumikha ng isang guild na magkasama. Nag-uusap ang mga bida. Sinabi ng dalaga na maaari na silang pumunta dahil tapos na ang mga formalidad. Tinanong siya ni Tsukasa kung saan siya pupunta. Sumagot siya na siya ay nasa piitan. Ang bayani ay nagtataka kung ito ay magiging entry level. Nilalaro ng batang babae ang kanyang buhok at ipinahayag na ngayon ay pupunta ito sa tirahan ng mga patay sa intermediate level. Tinanong niya ang bayani para sa kanyang opinyon kung ang piitan na ito ay angkop para sa kanila. Sumang-ayon si Tsukasa, at nagniningning ang mukha ng dalaga. Sinasabi ng voiceover na ang inirerekomendang antas para sa tirahan ng mga patay ay 25 at na ang lumilitaw na patay ay makagambala. Lumipat ang aksyon sa isang mahamag na lugar kung saan nakatayo ang mga bayani sa pagitan ng mga libingan. Ang pangunahing tauhan sa pag-iisip ay nagsasaad na kailangan niyang maging mas maingat. Tinanong ni Hoshigun rin kung bakit napakalungkot ni Tsukasa.
Nahihiya niyang idineklara na walang nangyari at isinasaalang-alang na lamang niya na kinakailangan na maging mapagbantay hanggat maaari. Tawag ng bida kay Rolf. Lumilitaw ang isang wolf cub mula sa asol na pentagram. Tumingin sa kanya si Hashiga rin ng may kasiyahan. Tinapik ni Tsukasa ang lobo sa ulo at hiniling sa kanya na magsikap pa. Napansin ni Hoshigan rin na cute at masayahin ang hayop. Iniabot niya ang kanyang mga kamay sa hayop. Inaanyayahan ni Tsukasa ang batang babae na hawakan ang lobo. Nagniningning sa kaligayahan ang mukha ni Hashigan rin. Kinuha niya ang lobo sa kanyang mga bisig at niyakap siya, na sinasabi kung gaano kaganda ang hayop. Ang alagang hayop ay sumabog at tumatahol, at si Tsukasa ay humihingi ng tawad sa kanya. Hiniling ni Hoshigan rin na alamin ang tungkol sa hayop. Tinawag ni Tsukasa ang pangalan nito at sinabing tinawag niya ito gamit ang skill ng minion. Ang dahilan ng batang babae na ito ay isang kapaki-pakinabang na kasanayan. Tinanong niya kung saan kinopya ng pangunahing tauhan ang kasanayang ito. Sinabi ni Loki na si Hoshikan rin ay medyo maunawain para sa isang tao at napansin niya ang mga pagbabago sa mga kasanayan ng pangunahing tauhan. Kinakabahang iniisip ni Tsukasa kung paano magsinungaling sa dalaga. Inilabas niya ang kanyang mga salita ng may pag-iisip, ngunit sinabi ni Rin Hoshigan na hindi niya kailangang sumagot kung ayaw niya. Idinagdag niya na hindi kaugalian na magtanong tungkol sa kasanayan. Inaalagaan ng batang babae ang lobo at sinabing umaasa siya sa hayop at sa pangunahing tauhan. Kamandat siya at humiling na takpan siya kung sakaling magkaroon ng panganib. Ang bida, na may nagniningning na mukha, ay nagsasabing magtiwala sa kanya at kay Rufa. Tumawa si Hoshigan rin at sinabing baka wala nang gagawin ang mga bida. Dumating ang isang pulutong ng mga kalansay na may mga armas patungo sa mga karakter. Lumilitaw ang isang window ng system. Nagbabala na ang mga ito ay antas 23 undead na mga sundalo. Inutusan siya ng batang babae na magtakpan habang binabalak niyang atakihin ang sarili. Nagtanong ang bida kung dapat ba silang maging mas maingat sa lugar na ito. Itinaas ng batang babae ang kanyang espada at ipinahayag na walang mali. Bumaba si Hoshigan rin at nagmamadaling lumapit sa karamihan ng mga halimaw. Agad silang pinaghiwa-hiwalay. Ang mga bitek ng liwanag ay dumadaan sa mga kalansay, at sila ay nadudurog. Sinabi ni Loki na ang batang babae ay may banal na espada na madaling maapektuhan ang mga patay, ngunit ang panganib ay umiiral pa rin. Ang mga patay ay bumangon mula sa lupa. Ang bida ay nagmamadali kasama ang kanyang alaga papunta sa mga halimaw. Tinamaan ni Tsukasa ang mga kalaban ng malalakas na pag-atake. Si Hoshigan rin, ang pangunahing karakter, at ang wolf cub ay nakatayo sa gitna ng maraming mga kalansay. Ang pangunahing karakter ay nagsabi na si Hoshigan rin ay lumampas na, kung saan ang pangunahing tauhang babae ay tumawa at nagpasalamat sa kanya. Nagtatanong siya ng rhetorical na tanong kung kaya ba nilang talunin ang mga halimaw. Pinutol ng bayani ang isa sa mga kalansay, ngunit lumalabas ang magic sa bato sa kanyang dibdib, na tumutulong sa halimaw na maibalik agad ang kanyang anyo. Nababahala si Tsukasa na walang katapusan ang mga kalaban nila. Nagtatanong si Loki kung ano ang ginagawa ng mga bida. Si Hoshigan rin, na may masayang mukha, ay napansin na ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa labanang ito at nag-aalok ng tulong upang hindi siya mapagod. Tinanong ni Tsukasa ang babae kung gagamitin niya ang kasanayan. Ang dalaga at pinabulaanan ang palagay ng bida. Ang sabi niya ay gagamitin niya ang espada. Iginalaw ni Hoshigan rin ang kanyang kamay na may hawak na espada sa tagiliran at sinabing ipapakita niya ang buong kapangyarihan ng banal na espada. Itinaas ng batang babae ang talam sa harap niya at ipinikit ang kanyang mga mata, lumingon sa espada upang ito ay kumikinang ng isang matalim na kidlat. Ang isang matalim na flash ay nagpapaliwanag ng larangan ng digmaan.
Ang pangunahing karakter ay nakikita kung paano ang mga monsters ay nagiging mga asol na bato na bumabagsak sa lupa. Nagulat siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng K-Back ng magiting na babae. Ipinaliliwanag ng babae na ito ay tungkol sa liwanag na nakikita mula sa talam, tulad ng isang phenomenon. Salamat po sa panonood.